Tayo po ngayon ay yumuko at manalangin at humingi ng tulong po sa ating Diyos. Dakila, banal at mabagay namin Diyos sa masalangit, na lumikha ng langit at lupa at nagbigay sa amin ng buhay. Kami po ay nagpapasalamat para po sa oras na ito na iyong pinagkaloob sa amin, na tinipon niyo po kami sa lugar na ito upang pag-aralan po ang iyong mahalagang salita. Pakiusap po, Ama, nagsikap po na makadalo po dito yung mga dumadalo ngayon. Pakiusap, kayo lamang po yung magbukas ng kanilang puso't isip, kayo lamang po yung magbigay sa kanila ng kapakumbabaan upang lubos po nilang maunawaan yung mga salita ninyo na aming pag-aaralan po simula po sa gabing ito. Pakiusap, hipuin niyo po ang kanilang mga puso't isip nang sa gayon maunawaan po nila ng malinaw at ng maayos yung mga salita na mula po sa inyo. Pakiusap po, Ama, tulungan niyo rin po yung aking mga mahihinang labi na bigyan niyo po ako ng sapat na karunungan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo upang magawa ko lamang po at may paunawa po sa mga nakikinig yung mga salita na dapat po nilang maunawaan. Muli, Ama, kayo lamang po yung manguna sa amin sa pasimula hanggang sa wakas po ng gawain ito. Idinadalangin po namin at ipinagpapasalamat ang lahat ng ito sa dakila at banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po, para po simulan po natin yung ating gabi ngayon. So buksan po natin, basahin po natin sa ating pangunahing talata. Nakikita niyo po sa 1 Timoteo chapter 2 verse 3 to 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, kagaya po ng nakita po natin sa talatang ito, dito po ito, sa simulang ito, sa talatang ito, tayo magsisimula. Sabi po dito, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kami po, in behalf po of Subic Church, mula po sa Philippine Life Word Mission Subic Church, kami po ay nagagalak, natutuwa dahil pinaunlakan niyo po yung mga nag-imbita sa inyo at nakarating po kayo sa lugar na ito. So ito pa lamang po yung simula ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So ito pa yung pag-aaralan natin gabi-gabi. Okay? Hanggang sa Biyernes po. So kung makikita po natin dito, sabi dito, mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa puso ko po, sa isip ko, bakit po kayo nandito? Meron po akong sagot sa puso ko. Kayo po, meron po kaya sa tanong na yon? Bakit po kayo nandito? Kasi may nag-imbita. Tama po? May nag-anyaya po sa inyo. Ang susunod ko po tanong, bakit nyo po pinaunlakan? Bakit? Wala lang? Sa buhay po natin, ginagawa po natin yung mga bagay-bagay, hindi dahil wala lang. Tama ba? Pasukan na po ngayon, tama? Bakit sila nag-aaral? Yung mga tatay, bakit nagtatrabaho? Yung mga nanay, bakit gumigising ng madaling araw? Bakit naglalaba? Bakit tayo kumakain? So lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito ay laging may bakit. At yung bakit na yun, palaging may kasagutan. Sa mga oras na ito, nandito po tayo ngayon. Bakit? Kasi may nag-anyaya. Bakit nyo po sila pinaunlakan? Marahil po, narinig ninyo, ay, doon, punta tayo sa Subic Church. Diba? Pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Tayo po mga Pilipino, pagtungkol po sa gawain ng Diyos, yung puso natin malambot. Tama ba? Ay sige, gawain naman yan ng Diyos. Yan po yung lagi namin naririnig pag nag-iimbita kami. Yung iba naman, ay busy kami. Pero yung mga nagpapaunlak, ano po yung sinasabi nila? Kagaya po ninyo, nagpaunlak kayo, ano po yung nasa puso? Gawain naman yan ng Diyos. Basta gawain ng Diyos, open po kami dyan. Tanggap po namin yan, handa po kaming makinig. Sige po, dadalo po kami. At ang susunod ko pong tanong, bakit? Bakit tayo dumadalo? Bakit? Bakit po? Kasi, basta gawain ng Diyos, dadalo tayo. Bakit? Kasi gusto natin na kapag tinitingnan tayo ng Diyos, masaya siya. Gusto natin laging i-please yung Diyos. Gusto natin makuha yung loob ng Diyos. Gusto natin makuha yung puso ng Diyos. Sa puso natin, sa isip natin, habang tinitingnan tayo ng Diyos, gusto natin masaya yung Diyos habang pinagmamasdan niya tayo. Tama po ba? Kaya pinapaunlakan natin at dumadalo tayo sa mga gawain ng Diyos. Pero ang tanong ko po, sa mga oras na ito, sa palagay nyo po, habang pinagmamasdan po kayo ng Diyos, habang tinitingnan po kayo ng Diyos, ano yung nararamdaman ng Diyos? Natutuwa ba siya? Di ba? Sabi dito, mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sino po yung Diyos? Sabi po sa talatang ito, yung Diyos po ay tagapagligtas. Sabi rito, ano po yung pagnanais ng tagapagligtas ng Diyos? Nagnanais po siya na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sa madaling salita, gusto natin makuha yung loob ng Diyos. Gusto natin na maging masaya yung Diyos habang pinagmamasdan niya tayo.
Pero ang tanong ko po, sa mga oras na ito, napapasaya po natin ng Diyos? Masaya kaya siya habang tinitingnan niya tayo? Sigurado po? Kung sigurado po kayo na masaya yung Diyos habang tinitingnan niya kayo, sa madaling salita, sigurado po na ligtas tayo? Ano po yung nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos? Ano po yung kaaya-aya sa harapan ng Diyos? Sabi po ng talatang ito, nagnanais po siya ng lahat ng tao ay maligtas. Sa madaling salita, kailan po malulugod sa atin ng Diyos? Kailan po matutuwa sa atin ng Diyos? Kung meron po tayong kaligtasan. Tama po ba? Tatanungin ko po, alam niyo po yung salitang kaligtasan? Alam niyo po yung salitang ligtas? Bakit po? Sabi dito, yung Diyos daw po ay ating tagapagligtas. Diba? So ang tanong po, uulitin ko po yung tanong, habang pinagmamasdan kayo ng Diyos ngayon, sa palagay ninyo, masaya siya? Ano po yung nakakapagpasaya sa Diyos? Kung meron kang kaligtasan. Naintindihan niyo po. Marahil, sa mga dumadalo dito, may nakikita ko po yung mga mukha ng iba. Ano sinasabi na ito? Ano ligtas? Anong kaligtasan? Para po maunawaan natin, ito po yung pinaka-purpose ng Bible Seminar kung bakit po tayo dumadalo o dadalo simula ngayong gabi hanggang Biyernes. Dahil po sa salitang ito, kaligtasan. Kung gusto po natin mapaligaya yung Diyos sa pamamagitan po ng mga bagay na ginagawa natin, isang bagay po muna yung kailangan matiyak natin. Kailangan meron muna tayong kaligtasan. Ano po ba yung kaligtasan? Sabi po ng Lucas chapter 1 verse 77, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ano po yung kaligtasan? Malinaw po na sinabi ng Biblia kung ano po yung ibig sabihin ng kaligtasan. Sabi po rito, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano po ibig sabihin ng kaligtasan? Pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sino po yung ligtas na? Yung mga taong napatawad yung kanilang mga kasalanan. Alam niyo po yung ibig sabihin nito? Sa palagay niyo po, may mga kasalanan? Nakakagawa ng kasalanan? Nakagawa tayo noon, syempre. Sa kasalukuyan, marahil may ginagawa tayo na kasalanan. Sabi, kailangan mapatawad yun. E paano yun? Bukas, makakagawa ulit ng kasalanan. Kailangan po, mapatawad na rin yun. Kapag napatawad po yan ng isang beses lang, sabay-sabay, yung nagawa noon, yung ginagawa ngayon, at yung gagawin pa lamang sa hinaharap, kapag naunawaan mo po yung bagay na yun, sa madaling salita, naligtas ka. Ngayon, kung nandito po kayo ngayon, dumadalo kayo ngayon, clueless kayo sa mga bagay na sinasabi ko, isa lang po ibig sabihin yan, kailangan nyo pong dumalo simula ngayong gabi hanggang sa Biyernes. Naintindihan nyo po? Ito po yung purpose kung bakit tayo nandito ngayon. Para maligtas, hindi sa sakit, hindi sa utang, hindi sa kahirapan, hindi sa pagdurusa. Maligtas saan? Maligtas saan? Sa sakit? Sa COVID? Sa mga kasalanan? Sa apoy ng impyerno. Paano po mangyayari yun? Kailangan, pag natapos po yung Bible Seminar na ito, maunawaan ninyo paano mapapatawad ang kasalanan ko noon, yung ginagawa ko ngayon, at yung gagawin ko pa lamang sa hinaharap. Naintindihan nyo po? Yun yung purpose kung bakit tayo makikinig ng salita ng Diyos simula ngayong gabi hanggang sa Biyernes. Kaya malinaw po na sinabi ni Apostol Pedro sa mga Gawa chapter 3 verse 6, wala akong pilak at ginto. Hindi po tayo dadalo dito para yumaman, di ba? Hindi po tayo dadalo dito paano magkakaroon ng magandang negosyo, paano ngayon natin matatapos ng maayos yung course natin, maabot yung mga pangarap natin, o pagka-uwi, magkakaroon ng bigas at delata. Naintindihan niyo po? Sabi po ni Apostol Pedro, wala akong pilak at ginto. Si Apostol Pedro, kilala po natin siya. Siya po ay apostol ng Diyos. Tama? Di ba? Pero sabi ni Apostol Pedro, siya po ay tagasunod ng Diyos, pero sabi ni Apostol Pedro, wala akong pilak at ginto. Siya mismo wala po siyang kayamanan. Pero sabi po rito, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Si Apostol Pedro, wala po siyang kayamanan, wala po siyang material na bagay, physical na bagay, ngunit meron po siyang isang bagay na nais din ipagkaloob sa atin. Ano po yon? Kaligtasan. Naintindihan niyo po? Yun yung purpose kung bakit tayo nandito ngayon. Nakuha niyo po? Di ba? Paano ngayon magkakaroon ng kaligtasan? Paano natin makakamit yung bagay na nais ding ibigay sa atin ni Apostol Pedro? May sagot po ang Biblia. Sabi rito, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Kilala niyo po si Jesucristo? Si Jesus, kilala niyo po? Si Kristo, kilala niyo? Sinong Kristo yung kilala natin? Yung nasa sabungan?
Sinong Jesus yung kilala natin? Di ba? Kailangan malinaw, di ba? Sabi rito, ngunit yung nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Maliligtas po tayo, magkakaroon tayo ng tanging kaligtasan sa pamamagitan ng ano? Pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Ano po yung gagawin natin sa pangalan ni Jesucristo? Sabi rito, Gawa chapter 3 verse 16, sa pananampalataya sa kanyang pangalan. Inulit po yan ng 2 beses. Pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus. Para raw magkaroon po tayo ng kaligtasan, kailangan po nating sampalatayanan yung pangalan ni Jesucristo. May susunod po akong tanong. Marami po akong tanong. Paisagot po. Okay? Meron po dito 2 mahalagang tanong. Paano magkakaroon ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Unang tanong ko po, meron ka po bang pananampalataya? Pakisagot po sa puso. Kung, di ba, pwede rin sa boses, sa bibig. Meron po bang pananampalataya? Okay, meron. Pag tinanong natin yung mga Pilipino, may pananampalataya po ba? Siyempre. Pagkapanganak pa lang sa akin, naniniwala na ako sa Diyos. Di ba? Hindi pa ako naglalakad, may pananampalataya na ako. Yung iba, exage, di ba? Ganun magkwento eh. Di ba? Unang tanong, meron ka bang pananampalataya? Isa lang naman po yung sagot ninyo, tama? Meron. Ito pa yung susunod kong tanong. Saan ka siguradong dadalhin ang iyong pananampalataya? Hindi ko po tinatanong kung saan ka siguro o saan ninyo gusto. Magkaiba po yun, di ba? Saan ka siguro o gusto, marahil, datapwat, baka. Saan ka sigurado? Ang tanong po dito, saan ka siguradong dadalhin ng pananampalataya na meron ka ngayon? Para hindi po kayo mahirapan, bibigyan ko po kayo ng option. Una, sa langit. Sigurado po, hindi siguro ha. Pangalawa, sa impyerno. Walang pong sasagot ng letter B. Alam ko po yun, tama? Ayaw namin sa impyerno, syempre. Ano sa isip nyo? Langit. Tandaan nyo po, ang tanong ko po, saan kayo sigurado? Hindi ko tinatanong kung saan nyo gusto. Tama? Hindi po ako sigurado eh. Hindi ko po alam. Diyos lang nakakaalam. Pag namatay ako, doon ko lang malalaman. Tama po ba? So kadalasan, ito yung sagot natin. Pag tinatanong tayo kung saan tayo mapupunta pagkatapos ng ating kamatayan. May pananampalataya ka, ito yung problema. Yes, given, may pananampalataya kang problema, saan ka siguradong dadalhin ng pananampalataya na meron ka? Sigurado, hindi siguro, hindi baka. Hindi marahil. Ang tanong po dito ay sigurado. Naintindihan niyo po. Bibigyan ko po kayo ng mabuting halimbawa na mula sa Biblia. Kilala niyo po si Cain at si Abel? Sila po yung 2 anak ni Adan at ni Eva. Tama? Sa Genesis chapter 4, verse 1 and 2, binanggit po dito yung pangalan ni Cain at ni Abel. Anong ginawa po ng dalawang ito? Verse 3 and 5, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain. Si Cain, siya po yung panganay. Okay? Si Cain, nagdala po siya ng isang handog sa Panginoon. Ika-4, verse 4 po, nagdala rin si Abel. Si Cain, nagdala ng handog sa Panginoon. Verse 4, si Abel, nagdala rin po. Tama? Bakit sila nagdala ng handog sa Panginoon? Kasi, kagaya natin, gusto rin po nating mapasaya ang Panginoon. Tama? Kasi, kagaya natin, meron din po silang paniniwala sa Diyos. Nananampalataya din po sila sa Diyos. Kaya, yung 2 taong ito, pareho silang naghandog sa Diyos. Anong sabi ng Biblia? At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Sa madaling salita po, si Abel, nagdala siya. Tinanggap daw, pinahalagahan ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, yung kay Abel, tinanggap, yung kay Cain. Sabi dito, si Cain naghandog mula sa bunga ng lupa, si Abel naghandog mula sa panganay ng kanyang kawan. Yung kay Abel, tinanggap daw, pinahalagahan. Pagdating po dito ng verse 5, anong sabi? Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. 2 taong magkaibang tao. Magkapatid po sila. Pareho sila naghandog sa Diyos kasi 2 po silang parehong naniniwala sa Diyos. Pareho po silang may pananampalataya sa Diyos. Pareho po silang gusto nilang bigyang lugod ang Diyos. Kaya nagawa nilang maghandog sa Diyos. Wala pong taong maghahandog sa Diyos nang may pananampalataya. Lahat ng taong naghahandog sa Diyos mayroong pananampalataya. Pero ito nung po, kaya ninyong maghandog para sa Diyos. Kaya ninyong gawin lahat ng mga bagay para sa Diyos. Ito yung tanong dito, sigurado ka ba na yan ay tatanggapin ng Diyos? Tama ba? Hindi question yung kaya mo. Ang tanong dito, tatanggapin ba yan? May pananampalataya sila, naniniwala sila, pareho silang naghandog, ngunit hindi tinanggap yung kay Cain.
Kaya sabi rito, paano mo ngayon nasisigurado na ang iyong pananampalataya ay tinatanggap ng Diyos? May pananampalataya ka, pero paano mo nasigurado na yung pananampalatayang yan ay tinatanggap ng Diyos? Hindi po question dito kung ano relihiyon ninyo ngayon. Nandito po tayo para sama-samang makinig ng salita ng Diyos. Para ano? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay nasa pananampalataya. Naintindihan niyo po. Hindi mahalaga dito kung dati na po kayo dumadalo na simbahan, o dati na po kayo dumadalo dito, o kung ano man po relihiyon ninyo, ano po yung napakahalagang bagay sa harapan ng Diyos? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo po ay nasa pananampalataya. Bakit po kailangan nating siyasatin yung ating sarili? Isa lang po yung Diyos, tama? Tama ba? Isa lang po si Jesucristo. Tama ba? Isa lang po si Jesus. Yung pananampalataya, ilan po dapat? Isa lang. Yung kaligtasan, ilan dapat? Isa. Bakit ang daming paraan ng tao? Kanya-kanya tayong paraan. Yung paraan mo, paraan ko, huwag na tayo magpakailamanan. Isa lang yung Diyos, tama? Bakit iba-iba ng paraan? Yun po yung problema. Sila po, naghandog sila pareho, pero bakit isa lang yung tinanggap? Kaya kailangan po natin siyasatin yung ating sarili. Naintindihan niyo po? Kasi sabi po dito sa Santiago chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa. Mabuti yung ginagawa. Naniniwala ka sa Diyos. May ginagawa ka para sa Diyos. Mabuti po yan. Pero tatanungin ko po kayo, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa, sabi ng Biblia. Yung demonyo po ba papasok sa langit? Pero may pananampalataya sila. Nakuha niyo po yung punto. Di ba? Hindi po porket meron tayong pananampalataya, di ba? Sabi natin, langit. Sigurado ba? Paano napatawad yung kasalanan? Paano makakapasok sa langit? Kailan mo naunawaan na sa langit ka mapupunta? Paano nangyari yun? Kung hindi nyo po alam yung sagot sa mga katanungan yan, siyasatin natin yung ating sarili. Itong oras na to, itong buong linggong ito ay pagkakataon ay binigay po para sa atin ng Diyos para siyasatin yung ating sarili. Naintindihan nyo po. I-check natin yung ating sarili. Di ba? Uulitin ko po, isa lang po yung Diyos. Isa lang yung paraan para makapasok sa langit. Sabi rito, Ecclesiastes chapter 7 verse 29, tingnan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Tama po ba? Tingnan nyo po, sa may bandang baba, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Nagtataka tayo, bakit may ganitong simbahan, bakit ganitong relihiyon, bakit iba-iba ng paniniwala, isa lang naman yung Bible. Pero bakit ang daming sekta? Bakit po? Kasi yung mga tao nagbalak ng maraming pamamaraan. Pero ano po yung malinaw na sinasabi ng Biblia? Ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ano ibig sabihin nito? Ano po ibig sabihin ng matuwid? Perpekto. Walang kasalanan. Sino yung gumawa? Yung tao o yung Diyos? Sa ayon po sa talatang ito, yung Diyos yung gumawa para yung tao ay maging matuwid. Ano yung ginagawa natin? Ito. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Yan po ba yung solusyon? Yan po ba yung pamamaraan? Hindi po. Nakuha niyo po? Ano pong tawag dyan? May tawag po dyan. Isa lang po yung Diyos, di ba? Pero bakit meron dalawang pamamaraan? Meron pong paraan ng tao at meron po yung ginawa yung Diyos. Naintindihan niyo po? Yung tao, gumagawa po siya ng paraan para maabot yung Diyos. Ano po tawag doon? Relihiyon. Nagsisipag tayo, ginagawa natin lahat. Pero pag tinanong tayo, saan ka siguradong pupunta? Malay ko, basta gusto kong gawin to. Huwag mo na akong pakialaman. Naintindihan niyo po? Ulitin ko po, siyasatin po natin yung ating sarili. Naintindihan niyo po? Ano po sabi ng Biblia? May ginawa yung Diyos. Yung paraan po ng tao, yun po yung relihiyon. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 7 verse 29, may ginawa yung Diyos. Ano po yun? Yun po yung kaligtasan. Yun po yung kailangan nating maunawaan sa linggong ito. Sapat na po yung nakalipas nating buhay o yung oras natin ngayon para gawin yung mga bagay para sa Diyos. Anong dapat nating gawin? Sana maunawaan natin yung ginawa naman ng Diyos para sa atin. Intindihan niyo po? Yun po yung kailangan nating maunawaan. Yung ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi kung ano yung kaya kong gawin para sa Diyos. Dahil iyon po yung kaligtasan. Pag naunawaan mo kung ano yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Hindi po natin pag-aaralan yung relihiyon. Hindi natin babaguhin yung relihiyon ninyo. Aalamin natin, uunawain natin ano yung ginawa ng Diyos. Naintindihan niyo po?
Kaya sabi dito, paano malalaman na tama ang iyong pananampalataya? Kailangan meron po yung bunga. Sabi dito, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. 1 Peter chapter 1 verse 9, di ba? Ano po yung bunga ng pananampalataya? Ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Paano natin malalaman kung tama yung pananampalataya natin? Kailangan alam ninyo at sigurado kayo na sa langit kayo. Alam ninyo kung paano mapapatawad lahat ng kasalanan. Kaligtasan ng kaluluwa, katiyakan na makapasok sa langit. Naintindihan niyo po. Ngayon, kung hindi niyo po alam yung mga sinasabi ko, isa lang po ibig sabihin yan. Kailangan niyo pong tapusin yung Bible seminar na ito. Naunawaan po. Di ba? Paano ngayon magkakaroon ng tamang pananampalataya? Sabi po ng Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa paikinig. Kaya po nakatayo ako ngayon dito, kayo po nakaupo dyan, di ba? Para ano? Yung katotohanan. Basta may pananampalataya ako, basta naniniwala ako, basta. Pwede ba natin sabihin yun? Basta. Nakuha niyo po. Malaman muna natin yung katotohanan. Yung katotohanan po, ito po'y dapat suportado ng totoong pangyayari at ng katibayan. Hindi dahil kwento lang sa'yo, pero hindi mo naman alam kung yung kwento ay totoo o hindi. Meron pong tawag doon sa mga naniniwala sa kwento na hindi naman totoo. Alam niyo po kung ano? Uto? Inulit nyo pa talaga. Uto? Kayo nagsabi niyan, ha? Di ba? Kinentuhan ka, hindi mo naman alam kung totoo. Hindi mo naman alam yung ebidensya, katibayan. Di ba? Huwag po tayo maging ganon. Kailangan po nating malaman yung katotohanan, doon lamang po tayo maaring magkaroon ng pananampalataya. Kaya sabi po rito, John chapter 6 verse 68, ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating pakinggan yung salita ni Kristo dahil yung salita ni Kristo ay katotohanan. Kapag nalaman natin yung katotohanan sa pamamagitan ng salita ni Kristo, doon din po natin maaring makamit yung buhay na walang hanggan. Dahil yung salita ni Kristo ay yung mismong buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo po? Kaya dito, buhay na walang hanggan. Ano po ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Yun po yung kaligtasan ng inyong kaluluwa. Naintindihan niyo po? Kaya kailangan nating makinig ng mabuti ng salita ni Kristo. Diba? Ano po yung buhay na walang hanggan? Alam niyo po ba? Sabi po ng John chapter 17 verse 3, basahin nga po natin ito, nasabay-sabay, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Para magkaroon daw po tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala muna natin. Sino? Yung nag-iisang Diyos na tunay. Kilala niyo po ba yung Diyos na tunay? Pag nakilala po natin, tandaan niyo po yung pagkakasunod-sunod ha. Kailangan muna natin makilala yung nag-iisang Diyos na tunay. Malinaw po na sinabi ng Biblia, Diyos na tunay. Bakit? Sa panahon po natin ngayon, maraming pekeng Diyos. Ang tawag po doon ay Diyos, Diyosan. Diba? Bakit po? Yung Diyos na tunay, siya lamang po yung may kakayahang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung Diyos, Diyosan, siya lamang po yung may kakayahang makapagbigay ng sakit ng ulo. Bakit? Walang katiyakan. Hindi sigurado eh. Baka. Intindihan niyo po? Kaya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala yung nag-iisang Diyos na tunay. Sumunod po, pag nakilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay, sino yung dapat nating makilala? Si Jesucristo. Naintindihan niyo po? Unang tanong ko po, kilala niyo po yung Diyos na tunay? Kilala niyo po ba ang Diyos? Kilala? Ba't walang sagot? Kala ko ba may pananampalataya? Sino po yung Diyos? Anong last name ng Diyos? Alam niyo, hindi. Hindi alam. Bakit natin kailangan makilala yung Diyos?
Hosea chapter 6 verse 6, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog. Kilala niyo po si BBM? Kilala niyo po? Yung bagong pangulo ngayon ng Pilipinas? Ano po ang pangalan ni BBM? Ferdinand Marcos Jr. Yung tawag sa kanya ng iba, Junior, tawag ng iba, BBM, tawag ng iba, Pangulo. Pero isa lang po yung posisyon niya, di ba? Pangulo ng Pilipinas. Kilala niyo po siya? Kilala niyo po? Kilala. Di ba? Kilala. Di ba? Kung kilala niyo po, sa pangalan. Pangalan lang. Di ba? Anong size ng sapatos? Pwede niyo po malaman yon. Anong size ng sapatos? Anong paborito niyang ulam? Anong oras siya natutulog? Narinig niyo na po yung mga tanong na yan, di ba? Pero sa katunayan, kaya niyo pong sagutin yung mga tanong na yon. Nandun po si google.com. Pwede niyo po i-google yung mga bagay na yon. Tama po? Di ba? Kung ano yung history ng pamilya niya, saan siya pinanganak, ano yung paborito niyang ulam, saan niya gustong pumunta lagi, ano yung paborito niyang lugar, lahat ng mga bagay na yon pwede nating matagpuan sa Google. Kaya hindi lang po pangalan yung pwede niyong malaman sa kanya. Intindihan niyo po? Maraming bagay po kayo pwedeng malaman sa kanya. Pero kahit mag-Google po kayo at pumunta kayo sa bahay niya, mapapasokin po kayo? Hindi. Bakit? Kasi hindi kanya ginugel? Kasi hindi kanya kilala. Ganon din po yung Diyos. Nakuha niyo po. Diba? Kilala natin yung Diyos. Pwede natin gawin lahat ng mga bagay para sa Diyos. Pwede natin pag-aralan kung sino yung Diyos. Pero ito yung pinakamahalagang bagay. Kailangan muna makilala ka rin ng Diyos. Paano mangyayari yon? Sabi po rito, kailangan natin ng katapatan sa harapan ng Diyos. Yung iba kasi, gusto lang makilala yung Diyos. Ang problema, walang katapatan. Kaya simula ngayong gabi hanggang sa Biyernes, pakiusap po, magkaroon po tayo ng tapat na puso sa harapan ng Diyos. Dahil sa pamamagitan nun, doon lamang natin maaaring makilala ang Diyos at doon lamang po tayo maaaring kilalanin ng Diyos. Katapatan. Hindi mahalaga kung ano yung dati ninyong ginagawa o yung ginagawa ninyo ngayon, yung relihiyon o sekta, sinasaniban ninyo, hindi po yun mahalaga. Ano po yung mahalaga? Kilalanin po natin yung Diyos ng may tapat na puso. Naintindihan niyo po. Sabi dito, sino po yung Diyos? Ano po yung Diyos? Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino man tao o makikita man. Siya lamang ang walang kamatayan. Kung gusto po natin makasama yung Diyos, alam ko po, gusto nyo po. Hindi ngayon ha. Sa mga, siyempre, pagdating ng kamatayan, baka sabihin nyo ngayon, wag naman ngayon. Nakuha nyo po? Gusto natin makasama yung Diyos, pero anong dapat mangyari? Wala muna tayong kamatayan dapat. Dahil yung Diyos walang kamatayan, tayo, para makasama natin ng Diyos, kailangan wala rin tayong kamatayan. Ano po yung walang kamatayan? Buhay na walang hanggan. Naintindihan nyo po? Hindi po siya nakita ng sino man tao o makikita man. Di ba? Nanonood po kayo ng KMJS? Di ba? Minsan marami nagpapa-KMJS eh. Ano ginagawa nila? Nagkaroon ng imahe sa pader. Panginoon! Di ba? Nagpakita lang doon ng kung anong-anong bagay. Di ba? Sabi nila, yun na raw po yung Diyos. Hindi po yun yung Diyos. Hindi nakita ng sino man tao o makikita man. Sabi po rito, bakit hindi po siya makikita? Ngunit kanya sinabi, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Kapag nakita mo po yung Diyos, instantly mamamatay ka. Nakuha niyo po? Bakit? Bakit hindi siya nakikita? Unang-una po, ang Diyos po ay Espiritu. Ano po yung Espiritu? Sapagkat ang isang Espiritu ay walang laman at mga buto. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Pakitingnan po. Nakikita niyo po? Nakikita niyo po, di ba? Bakit? Kasi meron silang laman at buto. Yung Diyos, hindi po natin nakikita ngayon dahil yung Diyos po ay walang laman at mga buto. Ito po yung isa sa pinakamahalagang bagay kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos ngayon. Isaías 59 verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Bakit hindi natin nakikita ang Diyos? Dahil siya mismo yung nagtatago ng kanyang sarili mula sa atin. Bakit? Ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Imposible natin makita ang Diyos. Bakit? Hanggat meron po tayong kasalanan. That's the very reason. Yun po yung pinakadahilan. That's why hindi natin maaaring makita ang Diyos. Nakuha niyo po. 1 John chapter 1 verse 5 po, at ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo ay aming ipinahayag
Ano raw po yung Diyos? Ang Diyos po ay liwanag. Bakit po naging liwanag ang Diyos? Bakit? Lucas chapter 1 verse 79, upang bigyan liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Sino po yung mga nakaupo sa kadiliman? Sino po yung mga nasa lilim ng kamatayan? Yung mga namatay na? Hindi po. Sino po yung nakaupo sa kadiliman? Yung walang pambayad ng Meralco? Meralco po ba rito? Meralco po? Basta yun na yun. Di ba? Sabi rito, upang bigyan liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman kasi walang kuryente, walang ilaw. Yung mga mahihirap, yung mga dukha. Sino po yung mga nakaupo sa kadiliman at lilim ng kamatayan? Sila po yung mga taong walang katiyakan na makapasok sa langit. Sila po yung mga tao na hindi nila alam kung saan sila mapupunta pag namatay sila. Sila po yung mga taong nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Sila po yun. Pero tandaan po natin, malinaw po na sinasabi ng Biblia, ang Diyos po ay liwanag. Nakuha niyo po. Ngayong linggong ito, aalamin natin ano yung liwanag na ibinigay ng Diyos para sa atin. Nakuha niyo po. Kaya sabi dito, sabi ng iba, ito, kung talagang may Diyos, di ba? Bakit may gera? Bakit po? Kung talagang may Diyos, bakit may mga patayan? Ang bait-bait na bata namatay. 5 years old namatay. Di ba ngayon po, uso yung kidnapping, nawawala yung mga babae? Kung talagang may Diyos, bakit sila nawawala? Bakit may masasamang loob? Sabi nila, kung talagang may Diyos, bakit yung lola ko ang bait-bait? Bakit siya pa yung nagkasakit? Siya yung nag-alaga sa amin, siya yung nag-aruga sa amin. Tapos kinuha pa siya ng Diyos. Kung talagang may Diyos, bakit maraming taong nagugutom? Di ba? Kung talagang may Diyos. Sabi ng iba, walang Diyos. Wala po bang Diyos? Meron. Meron. Evidence. Katibayan. Diba? Sabi nila, wala raw Diyos. Bakit sabi nila walang Diyos? Kasi umaasa lang po sila para sa buhay na ito. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Masasabi lang natin na may Diyos. Kailan? Kapag nagkaroon tayo ng magandang bahay, salamat po o Diyos. Magandang trabaho, salamat po Panginoon. Nakagraduate sa pag-aaral, ay naku, thank you Lord. Doon lang natin nasasabi na salamat Panginoon. Doon lang natin napapatunayan na may Diyos kapag naibigay sa atin ng Diyos yung mga material na bagay, physical na bagay na hinihingi natin. Pero ano po yung sinasabi ng Biblia? Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng tao ay tayo ang pinakakawawa. Sinagot ng Diyos yung panalangin mo na bigyan ka ng bahay. Hindi ka naman ligtas. Sa impyerno ka mapupunta. Madadala mo yung bahay? Nakagraduate ka sa pag-aaral, nakamit mo yung pangarap mo, hindi mo alam kung ano yung kaligtasan, hindi mo alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka. May silbi? Yung diploma? Napakaganda ng trabaho mo, kumikita ka 50 mil isang buwan, 80,000 per month. Diba? Salamat po Panginoon. Namatay ka, nagkasakit ka, napunta ka sa impyerno. May silbi yung malaking sahod? Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Tatanungin ko po kayo, minsan ba sa buhay ninyo na ipag-pray ninyo, sana po bigyan nyo ako ng katiyakan na makapasok sa langit. Sana po maging sigurado ako na kapag namatay ako, dumating man yung kamatayan ko, sana sa langit ako. Naipag-pray nyo po ba yung bagay na yun? Diba? Dahil kung hindi pa, tayo po yung pinakakawawa. Ibigay man ng Diyos lahat ng panalangin mo, wala ka namang kaligtasan, hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang katiyakan na makapasok sa langit, kawawa ka. That's why, pag-aralan po natin yung salita ng Diyos ngayong linggong ito para hindi po tayo lumabas na kawawa sa harapan ng Panginoon. Pakiusap. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Tandaan nyo po, yung pagkakataon kapag dumating at pinalampas natin, pwedeng hindi na yan bumalik. Nakuha nyo po. Kawikaan chapter 8 verse 17, iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Katapatan. Kailangan maging masigasig tayo, di ba? Pagtsagaan po natin, simula ngayong gabi hanggang sa Biyernes, sana makadalo. Di ba? Ano yung purpose natin? Maging sigurado kung saan mapupunta. Sa langit. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapatawad lahat ng kasalanan. Paano yun? Makakagawa ko bukas ng kasalanan. Kailangan mapatawad yun. Kailangan malaman mo kung paano. Intindihan nyo po.
Kaya pakiusap, sana maging masigasig po tayo sa paikinig ng salita ng Diyos para matagpuan po natin yung Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo po. Di ba? Ngayon, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? John chapter 5 verse 39, sabi dito, sinasalisik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kailangan po nating saliksikin yung kasulatan. Ano pong kasulatan? Biblia. Kailangan po natin itong saliksikin. Alamin natin kung totoo ba ito o hindi. Marami kasi naniniwala, totoo ba yung Bible? O syempre naman, totoo po yan. Paano nyo po napatunayan totoo? Kasi salita po yan ng Diyos. Totoo po yan, salita yan ng Diyos eh. Nung sinulat ba yan ng Diyos, nandun ka. Nung sinulat ng Diyos yung Biblia, nandun ka? Nakita mo? Nakita hindi? Hindi, di ba? O paano mo papapatunayang? Totoo. Kaya saliksikin po natin. Naintindihan niyo po? Search the scripture, sabi rito. Pag sinaliksik po natin ito, yung kasulatan, dito po tayo maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi po rito, yun yung nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano po yung buhay na walang hanggan? Kailangan makilala yung Diyos. Kailangan makilala si Jesucristo. Di ba? Yung Biblia, yung paraan para makilala natin yung Diyos at makilala natin si Jesucristo. Hindi tayo maaaring maniwala sa Diyos nang hindi natin sinasaliksik itong Biblia. Hindi tayo maaaring magkaroon ng pananampalataya nang hindi natin alam kung yung nakalagay sa Biblia. Kaya pinaka-basic po na dapat natin gawin, saliksikin muna natin yung Biblia. Siyasatin natin. Kaya ano yung ginagawa natin? Bible Seminar. Nakuha niyo po? Pag-aaralan natin sa maiksing panahon yung Biblia. Nakuha niyo? So ano po ba yung kasulatan? Totoo ba yung Bible? Ano yung kasulatan? Biblia. John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita daw po ay Diyos. Sabi dito, yung salita daw po ay Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Sabi dito, ang salita ay Diyos. Ito po ba yung Diyos? Ito yung Diyos? Sambahin natin? Ano ibig sabihin nito? Huwag natin gawin literal. Sa pamamagitan nito, maaari nating makilala ang Diyos. Alam niyo po yung biography? Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng biography? Kilala niyo po si Jose Rizal. Kilala niyo po si Jose Rizal. Naniniwala kayo na nabuhay noon si Jose Rizal? Naniniwala? Hindi. Nasa piso nga natin, di ba? Naniniwala kayo? Nakita niyo mismo si Jose Rizal? Nakasama niyo? Tropa niyo? Close niyo? Oh, hindi pala eh. Pero kilala natin si Jose Rizal. Bakit? Kasi maraming taong nagpapatunay na nabuhay noon si Jose Rizal. Tama ba? Maraming librong naisulat tungkol sa kanya. Maraming testimony nagpapatotoo tungkol sa kanya. Nakita natin sa mga museum, 'di ba? Yung gamit na ginamit niya noon. At meron po isang bagay na tinatamasa natin ngayon na magpapatunay na nabuhay noon si Jose Rizal. Ano po 'yon? Ano po 'yon? Siya yung ating pambansang bayani, 'di ba? Bakit? Dahil daw sa kanya, nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa mga Kastila. Ano po yung iniwan niyang legacy? Kalayaan natin mula sa mga mananakop. Kaya masasabi natin na nabuhay noon si Jose Rizal. Saan natin makikita yon? Sa biography. Yung aklat na isinulat tungkol sa buhay ni Jose Rizal. Kaya kahit hindi natin nakasama si Jose Rizal, malalaman natin kung ano yung mga ginawa niya at kung sino yung mga magpapatunay na nabuhay siya noon. Ganon din po yung Biblia. Hindi natin nakikita yung Diyos ngayon, hindi natin nakasama noon o nakita kung paano isinulat yung Biblia, pero maaari nating makilala yung Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagsaliksik, pag-aaral ng Biblia. Naintindihan niyo po? Kaya pupunta tayo sa pinakaunang bahagi, pag-aaral ng Biblia. Paano isinulat ang Biblia? 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano po yung kinasihan? Sa English translation po nito, approve. Pinahintulutan ng Diyos. Yung mga salitang nandito po raw ay pinahintulutan ng Diyos na maisulat dito sa Biblia. Naintindihan niyo po? Kaya yung mga salitang makikita po natin dito sa Biblia, pirmado po yan ng Diyos. Approve po yan ng Diyos. Hinayaan niyang masulat yan dyan at kailangan nating paniwalaan. Paano? Ebidensya, katibayan. Ngayon, sabi rito, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Paano po isinulat ng mga tao? Yes po, tao po yung nagsulat ng Biblia. Okay, tao po. Malinaw po?
Sabi rito, pero sila po yung mga inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Bakit tao yung nagsulat? Kasi, sino yung babasa? Aso? Pusa? Tao yung nagsulat kasi tao yung babasa. Naintindihan nyo po? Pero sila yung mga taong inudyokan ng Espiritu Santo. Nakuha nyo po? Kung ano yung isusulat dito, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo yung isusulat mismo sa Biblia. Sa ganung paraan po isinulat yung Biblia. So nahati po yung ating panahon sa dalawang bahagi. Una po, before Christ, and yung pangalawa po, Anno Domini. In the year of the Lord, pagkatapos may panganak ang Panginoong Hesukristo. Okay. So yung Biblia po, naisulat po ito, marami po sa atin, sabi na yung Biblia, naisulat yan, kailan? Pagkatapos may panganak si Hesukristo? Hindi po. Bago pa may panganak si Hesukristo, naisulat na po ang Biblia. Simula po 1500 BC. Di ba? Sabi po dito, ilang aklat po? 39 books. Genesis to Malachias. Di ba? Mula Genesis hanggang Malachias, 39 books po yun. New Testament. Matthew to Revelation po, 27 books. Naisulat po yung Biblia simula 1500 BC hanggang 100 AD. Okay? So dito po, Old Testament at saka New Testament, yung kabuuan po niya, 66 books. Ibig sabihin, isang aklat po ito sa paningin natin. Ngunit kung babasahin po natin ito, meron po itong 66 na mga aklat sa loob. Pinagsama-sama po ito. Okay? Naisulat po ito simula 1500 BC hanggang 100 AD. Simula po, nabuo po ito sa loob ng 1,600 years. Matagal po yung proseso, mahabang panahon po yung paraan ng pagsulat sa Biblia. Simula po nung unang isinulat ang Biblia hanggang sa panahon po natin ngayon. Anong year po ngayon? 2022. 3,500 years na po yung nakalipas simula po nung unang maisulat ang Biblia. Kaya maraming tao nagsasabi, tagal-tagal na. May mga nabago na dyan. Di ba? May mga pinalitan na dyan. Kaya yung Biblia daw, hindi raw ito mapagkakatiwalaan. Yung Biblia daw, nabago na. Isip na lang daw ito ng tao. Kaya sabi nila, hindi raw totoo yung Biblia. Ngunit, 1947 hanggang 1950s, meron po sila natagpuan. Yung tawag po dito ay Dead Sea Scroll. Okay? Nakita po nila yung aklat, yung Biblia po, na isinulat 700 years before may panganak si Jesus Christ. At nakita po nila dito, yung mga talata, yung Biblia ang isinulat noon, hanggang sa ngayon, pareho lang. Walang pinagkaiba. Kaya napakahalaga po na matagpuan itong Dead Sea Scroll. Panoorin po natin. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 na milya, timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-uusapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus
ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang dagdag at walang bawas. Di ba? Ano po yung Dead Sea Scroll? Ito po yung tumapo sa duda ng maraming tao. Napatunayan po nila na yung Biblia noon at yung Biblia na meron po tayo ngayon, hindi po nabago. Same pa rin po. Kaya dapat natin pagkatiwalaan. Dapat po nating paniwalaan. Sa Biblia po, simula pa lamang sa pasimula, sa kalagitnaan, at pagtatapos po ng Biblia, marami po nakalagay dito na babala. Ano po ito? Deuteronomy chapter 12 verse 32, sabi roon, huwag mong daragdagan ni babawasan. Sa may bandang gitna po, yung kawikaan, nakalagay po doon, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Di ba? Marami pong babala. That's why, iniingatan po yan ng Diyos. Sabi po rito, Apokalipsis, pinakahuling aklat sa Biblia. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. May sumpa kapag dinagdagan, kapag binawasan yung Biblia. Ano ibig sabihin nito? Protektado po ng Diyos, iniingatan po ng Diyos itong Biblia. Kaya mapagkakatiwalaan po natin. Okay? Sino po yung nagsulat? Mga tao. Kasi yung magbabasa ay mga tao. Gaano karaming tao po? 40, 40 katao. Meron po mga doktor, mga magsasaka, mga hari, matataas po yung posisyon, meron po mabababang posisyon, may mga nakapag-aral, scholar, di ba? Mga apostol, mga alagad. Bakit po? Napakaraming tao po yung nagsulat sa Biblia. Alam niyo po yung lapis? Lapis. Kapag ginamit niyo po yung lapis, napupudpud po, tama? Anong next? Tatasahan. Pag ginamit niyo po ulit, mapupudpud hanggang sa maubos. Tatanungin ko po kayo, yung buhay ng tao, nauubos o hindi? Naubos. May hangganan, tama? Kaya dito, maraming tao yung nagsulat ng Biblia. Nakuha niyo po. Tao yung nagsulat kasi tao yung babasa. Bakit marami? Kasi nauubos po yung buhay ng tao. Pag may namatay, may papalit na magpapatuloy na magsusulat sa Biblia. Pero dapat po nating maunawaan, iba yung nagsulat, iba yung may akda. Iba yung writer, iba yung author. Sino po yung author? Yung Diyos. Sino yung nagsulat? Yung tao. Sa madaling salita po, yung sinabi ng Diyos, yun yung sinusulat nung taong nagsulat sa Biblia. Paulit-ulit po na sinabi dito, 3,800 times na sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos. Bakit? Dahil Diyos yung nagsabi, tao yung nagsulat. Natagpuan po ito sa iba't ibang lugar at isinulat po ito sa iba't ibang lugar. Jerusalem, Samaria, Roma, Asia Minor, Patmos Island, at iba't iba pang lugar. Nilalaman po, ano po yung nilalaman? Mula sa pasimula hanggang sa wakas ng kasaysayan ng tao. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng Biblia, maaari nating maunawaan kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Sa pamamagitan ng Biblia, maaari nating malaman paano nagsimula itong mundong ito, paano po ito magtatapos. Nasaang panahon na po tayo ngayon? Anong dapat nating gawin? Bakit tayo ipinanganak? Para saan yung buhay natin? Sino po yung may sagot? Biblia. Diba? Kaya hindi tayo maaaring maniwala sa Diyos kung hindi natin pag-aaralan itong Biblia. Lahat ng kasagutan ay nandito tungkol sa buhay natin. Tungkol sa mundong ginagalawan natin ngayon. Naintindihan niyo po. Yung Biblia po, ito po yung pinaka-binabasang aklat sa buong mundo. Pinaka-binabasa. Ang problema, hindi naman nauunawaan. Kaya ang daming relihiyon, ang daming sekta, iba't ibang denominasyon kasi binabasa. Pag nabasa, ay yun pala yun. Hindi naman kinonfirm. Di ba? Kaya yun po yung nagdala ng problema. Naintindihan niyo po? Kaya ngayon, hindi lang natin babasahin. Ano sabi kanina? Sasaliksikin. Nakuha niyo po? Sasaliksikin natin. Okay? Yung Biblia po, naisali ng Biblia sa 3,415 na mga wika as of September 2020. Di ba? Dito po, Tagalog, tama? Sa atin, Tagalog. Sa ibang lugar, Bisaya, Ilonggo. May English. Sa ibang lugar, hindi mo maintindihan, Arabo. Kaya po yung Biblia, patuloy po itong sinasali ng maraming beses. Bakit? Pag dumating yung kamatayan natin, kanino tayo haharap? Sa kapitbahay? Sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. Bakit ka walang buhay na walang hanggan? Bakit hindi mo alam yon? Hindi ko naintindihan English eh. Bakit wala kang buhay na... yung Bible po na isulat po ito in original, Hebrew and Greek. Bakit hindi mo naintindihan? Wikang Hebreo eh. Kasalanan ko ba? Bakit po sinasalin yung Biblia? Pagharap natin sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo naintindihan. Nakuha niyo po. Kaya dito, Tagalog, may Tagalog Bible, may Ilonggo Bible. Di ba? Para wala po tayong maidahilan sa harapan ng Diyos. Yung Biblia po na isulat po ito, una po sa balat ng tupa. Okay? Yung balat ng tupa po na yan, malaki po yan.
Mas malaki pa po rito, tapos dala-dala po nila. Kung yun pag-aaralan natin ngayon, hindi po nabago, ang hirap naman nun, no? Bubuksan natin. Hindi na ako makikita habang binabasa. Kaya lumipas po yung panahon, naging papyrus. Ito po yung dahon, malaking dahon, pinapatuyo at sinusulatan nila. Nakuha niyo po. Pero inconvenient pa rin po yan kasi masyado po yan malaki. Madaling mapunit. Ano po nangyari? Nagkaroon po tayo ng paper Bible. Gawa na po sa papel. Nakuha niyo po. Di ba? Ang bigat pa rin, ang dami, ang kapal-kapal, di ba? Maliit pero makapal. Di ba? Kaya nagkaroon po ng tinatawag na digital Bible. Browse-browse na, basa-basa na lang. Tatanungin ko po kayo, may dahilan pa ba para hindi mabasa yung Bible? Wala. Sino po nagbigay ng paraan na yan? Yung Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos lahat ng paraan para hindi rin po tayo makapagdahilan sa harapan ng Diyos. Kaya lahat po tayo, pag humarap sa Diyos, walang dahilan. Nakuha niyo po, dahil ang Diyos nagbigay ng maraming pamamaraan. Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi uubra lahat ng dahilan. Bakit? Ibinigay niya lahat ng paraan. Nakuha niyo po. Sabi rito, sa Isaiah chapter 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ng aklat ng Panginoon, kahit isa sa mga ito'y hindi magkukulang. Hindi magkukulang. Kompleto. Kagaya na nabanggit ko po kanina, nandito lahat nakasulat, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Bakit tayo humihinga? Anong purpose? Di ba? Nasaan panahon na ba tayo? Yung mundong ito'y magpapatuloy o magwawakas? Naintindihan niyo po? Kaya kailangan po natin pag-aralan. Hindi po ito magkukulang. Ito po yung tanging paraan para makapasok tayo sa langit. Nakuha niyo po? Ito po yung tanging paraan para mapatawad lahat ng ating kasalanan. Ito yung paraan para makilala yung Diyos, paraan para makilala si Jesucristo, paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why yung Biblia hindi nagkukulang. Ang problema, tayo yung nagkukulang. Bakit? Tamad mag-aral ng Biblia, ayaw makinig ng Biblia. Tama na yan, ikaw na lang magbasa, pastor, evangelist. Naintindihan niyo po? Sabi dito, walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang Espiritu. Naintindihan niyo po? Kompleto po ito. Hindi po natin kailangan suportahan pa ng iba't ibang mga akalat. Diba? Ganun yung ginagawa ng iba. Biblia, tapos isa pang akalat. Hindi po, kompleto na po ito. Sapat na po itong pag-aralan natin. Nakuha niyo po, kaya pag-aaralan po natin yung tanging Biblia lamang. Nakuha niyo po. Bakit po yan ibinigay sa atin ng Diyos? Dahil may purpose. Lahat ng bagay ay may purpose. May layunin. Ano po yung unang layunin? 2 Timothy chapter 3 verse 15, basahin nga po natin ito, 3-1. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano po yung unang layunin ng Bible? Sabi rito, yung banal na kasulatan, ano raw? Makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ibinigay sa atin ng Diyos itong Biblia para turuan tayo paano maliligtas. Kung hindi po ninyo alam kung ano yung kaligtasan, kung hindi pa po ligtas, ano yung kaligtasan? Pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo alam yung paraan kung paano mapapatawad lahat ng kasalanan, isa lang po ibig sabihin nun, hindi pa natin nakakamit sa buhay natin yung purpose ng Bible. Kaya kailangan nating saliksikin, pag-aralan, makinig ng mabuti. Binigay po itong pagkakataon ng Diyos para po sa atin. Verse 17, okay? Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano po yung nauna? 15, 17. Nagbilang kayo, ano yung mauna? Pwede ba kayo magbilang? 14, 17, 16, 15, 18? Pwede? Obviously, 14, 15, 16, 17. Nauna yung 15. So ano dapat mauna? Kaligtasan o gawang mabuti? Ano dapat mauna? 15. Ano nakalagay sa 15? Kaligtasan. Ano nakalagay sa 17? Gawang mabuti. Naintindihan niyo po? So ano dapat mauna muna? Kaligtasan muna. Yung kaligtasan nasa 15. Yung gawang mabuti nasa 17. Kaligtasan muna bago Christian life. Naintindihan niyo po? Anong ginagawa natin? Sabi ng Biblia, Mateo chapter 22 verse 29, sabi ni Jesucristo dito sa Mateo, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. Kagaya po ng narinig ko sa inyo, nung tinanong ko kayo, ano yung mauuna? Ano sabi ninyo? Ay, gawang mabuti. Ano sabi ng Jesucristo? Nagkakamali kayo. Yun yung problema. Alam lang natin yung gawang mabuti. Alam lang natin yung gawa. Ano sabi ni Jesus? Nagkakamali kayo. Bakit?
sapagkat hindi ninyo nalalaman ng mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Uulitin ko po. 15, kaligtasan. 17, gawang mabuti. Ano ibig sabihin nito? Maligtas ka muna bago ka gumawa ng kahit na ano. Anong nasa puso natin ngayon? Gagawa ako para makapasok sa langit. Yun ba yung tamang pagkakasunod-sunod? Mali. Di ba? Hindi po yun. Maligtas ka muna, tsaka ka gumawa. Hindi gumawa ka para maligtas. That's why nagkakaroon ng maling pananampalataya dahil binabago yung Biblia. Kaya sabi ni Jesucristo, nagkakamali kayo. Nakuha niyo po. Kailangan mo munang maligtas, tsaka ka gumawa ng mabuti para sa Panginoon. Nakuha niyo po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Sino yung mga nagsasabing Panginoon, Panginoon? Di ba yung mga naniniwala sa Diyos? Di ba yung mga relihiyoso? Di ba yung mayroong mga pananampalataya? Ano sabi nila? Panginoon, Panginoon. Pag nananalangin, di ba? Nakaluhod pa. Yung dalawang kamay talaga nakatikom, nakapikit, umiiyak. Panginoon, Panginoon. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi porket tumatawag ka ng Panginoon ay papasok ka na sa langit. Naintindihan niyo po? Tingnan niyo po sa verse 22. Sa araw na yun ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Sabi dito, sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ano yung ginawa po nila? Sabi nila, Panginoon, Panginoon, nagpropesiya kami sa iyong pangalan. Ano po yung pagpropesiya? Pangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos, pagpapaabot sa maraming tao ng salita ng Diyos. Sabi nila, Panginoon, Panginoon, nangaral kami, nag-evangelize kami, ginawa namin yung mga bagay na to. Sumunod, sabi nila, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Di ba yung mga nanay dito? Mga nanay dito, pag uuwing lasing, yung asawa, ano sinasabi niyo? Demonyo, lumayas ka, demonyo, demonyo. Lasing ka na naman, demonyo ka talaga. Ganyan ba yung pagpapalayas ng demonyo? Pangaral ng salita ng Diyos, mabuti masama. Pag-aaral ng salita ng Diyos, pangaral, mabuti masama. Mabuti. Pagpapalayas ng demonyo, mabuti masama. Mabuti. Hindi mo naman yayakapin yung demonyo. Uy, demonyo, love you. Ganun ba? First time ko makamit ng demonyo. Di ba, tuwan-tuwa yung mga tao, yung palabas na Lucifer, alam niyo po yun? Di ba? Tuwan-tuwa sila. Sumunod po, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, namigay ng pera. May nakitang pulubi, namigay. Diba? Nasalanta ng bagyo, namigay ng delata, ng bigas. Diba? Bigyan ng jacket yan. Diba? Bigyan ng bigas yan. Bigyan ng kung ano-ano. Bigyan ng sakit ng ulo. Sige po, sige po. Tayo, basta bigay, tanggap ng tanggap, diba? Kahit sakit ng ulo yung ibibigay, okay lang eh. Gumawa ng maraming gawang makapangyarihan, pagbibigay, pagtulong sa kapwa, mabuti masama. Lahat po yan mabuti. Sabi nila sa madaling salita, Panginoon, Panginoon, gumawa kami ng mabuti para sa iyo. Sa madaling salita, yun po yun. Verse 23, anong sabi? Kung magkagayo, ipahayag ko sa kanila. Anong sinabi ni Jesucristo? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa harapan natin mabuti, sa puso natin mabuti, sa paningin natin mabuti, pero sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos, anong sabi? Kayo'y gumagawa ng kasamaan. Naintindihan niyo po? Hindi porket mabuti sa paningin natin, ay mabuti na rin sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin yan. Bakit? Bakit? May nakalimutan po sila bago gawin yung mga bagay na yan. Pagtulong sa kapwa, mabuti. Pangaral ng salita ng Diyos, mabuti. Ngunit nakalimutan nila yung napakahalagang bagay. Yung naka-underline po. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gawa ng mabuti, ngunit nakalimutan yung kalooban ng Ama na nasa langit. Napakabait, napakabuting anak, mabuting ama, mabuting ina, pero nakalimutan yung kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan po natin, pwede tayo magpakabait, pero wag nating kakalimutan yung kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Basahin nga po natin na sabay-sabay. John chapter 6 verse 40, 3-1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama,
na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ano yung kalooban ng Ama? Sabi rito, yung kalooban ng Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago po tayo maging mabuting asawa, maging mabuting tatay, nanay, maging mabuting anak, maging mabuting tao, kapwa-tao, maging mabuting kapatid, magulang, lolo, lola, ano muna dapat nating unahin? Magkaroon ka muna ng buhay na walang hanggan. Yung kabaitan na yan, yung pagiging mabuti na yan, useless po yan kung hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Naintindihan niyo po. Ano muna? Buhay na walang hanggan. Yun yung target natin. Yun yung purpose natin. Eternal life. Magkaroon kayo ng katiyakan na makapasok sa langit. Pag meron na nun, sigurado na, gumawa kayo ng gumawa ng mabuti. Walang pipigil sa inyo. Mabuting bagay po yan. Pero kailangan muna buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po? Ngayon po, next topic po. Paano natin malalaman na totoo ang Biblia? Nalaman natin yung purpose, di ba? Buhay na walang hanggan at saka gumawa ng mabuti. Ngayon, paano natin malalaman na tunay yung Biblia? Totoo yung Biblia. Okay. Sa Isaiah chapter 41, verse 21 to 24, may dalawang bahagi po yung Biblia. Una po, kasaysayan. Pangalawa, propesiya. Ano po yung kasaysayan? Mga katibayan tungkol sa paglikha at pasimula ng kasaysayan ng tao. Ano po yung kasaysayan? Nangyari na, tapos isinulat. Okay. Pangalawang bahagi ng Biblia, propesiya. Ano po ito? Isinulat para mangyari. Sa pamamagitan po nito, pwede nating mapatunayan kung yung Biblia ba ay totoo o hindi. Kaya simula ngayong gabi, hanggang bukas, hanggang sa Miyerkules, pag-aaralan po natin yung kasaysayan at propesiya. Nakuha niyo po? Yung kasaysayan, pakailangan nating mapatunayan, makita yung katibayan kung talagang totoo nga. Propesiya, di ba? Kailangan nating mapatunayan yung mga nakalagay dito sa Biblia na propesiya. Isinulat muna para mangyari, talagang nangyari ba? At nangyayari ba? O mangyayari ba? Naintindihan niyo po? Yun po yung topic natin ngayon. Kaya dito, tingnan natin yung kasaysayan. Paano natin mapapatunayan yung kasaysayan? Sa pamamagitan po ng paglikha. Creation sa English. Ano po ito? Mundo natin. Tama. Saan po nagsimula yung Biblia? Ano po yung mga unang talata na sinabi ng Diyos? At paano po ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa lahat ng tao? Ito po yun. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa talatang ito, nagsimula ang Biblia. Sa talatang ito yung paraan na ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili. Siya raw po yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Totoo ba? Yes. Paano nyo nasabi? Nandun kayo nung nilikha niya yung langit at lupa? Nandun wala? Wala. Paano nyo nasabing totoo? Paano nyo nasabing tunay? Dahil sa Bible. Yung Bible ay salita ng Diyos. Sulat ng Diyos. Totoo ba? Nandun kayo na sinulat yan. Tingnan natin yung katibayan, ebidensya. Para next time, pag tinanong tayo ulit, ay alam ko po, ito po yun, ganito po yun. Magagawa nating may paliwanag. Tingnan natin, totoo ba yung mga talatang ito? Nang pasimula, nilikha ba na talaga ng Diyos yung langit at ng lupa? Sabi dito, Hebreo chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Tama po ba? Ang bawat bahay ay may nagtayo. Tama? Kaya nung inauguration po ng building na to, nandito po ako 2018, pumunta po kami. Pero 2017 o 2018, paano po ito ginawa? Paano? Yung mga bakal iniwan sa gitna. Mga kahoy, semento, buhangin, nilagay lang sa gitna. Tapos kinabukasan, buo na. Overnight na buo. Pwede mangyari? May gumawa, tama? Tama ba? May construction, may mga gumawa na tao, may mga nagplano. Kaya sabi dito, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Pwede po ba yung ganito? Pwede po? Eksakto, ganyan talaga? Imposible po yan, di ba?
Itinayo po itong gusaling ito. Yung bahay ninyo, pag uwi ninyo, may nagtayo po noon. Tama? Sabi rito, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Ngunit ito po yung pag-aaralan natin. So, balit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ito yung titingnan natin. Totoo kaya to? Diba? Tayo po yung nabubuhay sa mundong ito. Paano? Sa pamamagitan ng pagtatayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Nakuha niyo po. Una po, punta tayo sa kalawakan. Outer space. Nakarating na po kayo sa outer space? Nakarating na kayo? Nalibot niyo na po yung buong Pampanga po ito, di ba? Olongapo City, Pampanga. O iba po yun? Magkaiba, sorry po. Yung Olongapo, nalibot niya na buong Olongapo? Luzon, buong Luzon. Buong mundo, hindi pa. Imposible. Hindi pa, di ba? Buong universe, kalawakan, Milky Way Galaxy, nalibot nyo na? Saan po yung mundo? Nasa solar system. Nakikita nyo po yung solar system? Di ba nakalagay doon, our solar system? Sa loob ng solar system, nakikita nyo po yung Earth? Hindi, di ba? Pag kung titingnan natin itong mundong ito, itong Olongapo, parang napakalaki, di ba? Tama ba? Kung titingnan natin yung buong Luzon, napakalaki. Yung buong Pilipinas, napakalaki. Ngunit kung titingnan po natin, yung picture po, mula sa kalawakan, gaano kalaki? Katuldok lamang po tayo. Kailan po nila na-discover yan? 400 years ago. 1610 to be exact. Di ba? Pero, 2,700 years ago na isulat na po sa Isaías, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ano po sabi dito? Yung mundo po natin ay parang patak ng tubig. Sabi rito, yung mundo natin ay parang sa isang sisidlan. Sabi rito, parang po, alikabok. Naintindihan niyo po? Sa harapan ng Diyos, yung mundo natin ay parang alikabok kung ikukumpara sa kalawakan, sa galaxy. Naunawaan niyo po. Kailan po yun naisulat? 2,700 years ago. Kailan po nila na-discover yung kalawakan? Yung Milky Way Galaxy, kailan? 400 years ago lang. Naintindihan niyo po. Naisulat muna sa Biblia, tsaka lamang na-discover ng mga tao. Sumunod ko pong tanong, alam niyo po ito? Araw. Tama? Yung mundo natin umiikot, tama po ba? Yung araw ba umiikot? Sige po. Sino nagsasabing umiikot yung araw? Taas kamay. Sino nagsasabing hindi umiikot yung araw? Sa mga hindi nagtaas ng kamay, naligo kayo? Bakit tayo magtaas? Sino nagsasabing umiikot yung araw? Hindi umiikot. Maraming ang hindi naligo. Sabi ng Bible, mga awit 19:6, ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit. Ano po ito? Yung tinutukoy dito, yung araw. At sa mga dulo niyon, ang kanyang pagligid. Ano yung pagligid? Umiikot. Sabi ng Biblia, yung araw daw ay umiikot. Sabi ninyo, hindi. Sino paniniwalaan natin ngayon? Di ba? Tingnan po natin kung totoo. Ano yung totoo? Okay? Noong 1612 ay nadiskubre ni Galileo Galilei na lumilipat ang sunspots ng araw sa paglipas ng panahon, kaya niya nakumpirma na ang araw ay umiikot. Nagkakaroon ng sunspots dahil nagtatagpo ang plasma ng araw at magnetic field nito na nagbubunga naman ng tinatawag na solar flare at iba pang uri ng solar storm. Kaya maaari nating makumpirma na ang araw ay umiikot, ngunit dahil sa isa itong gas, hindi ito umiikot ng sabay-sabay sa magkaparehong bilis. Kaya mapapansin natin na mas mabilis ang pag-ikot ng equator ng araw. Ang equator ng araw ay inaabot ng 24 days upang makaikot sa buong araw, habang ang mga pole naman nito ay inaabot ng 30 days na pag-ikot. Yung araw, umiikot o hindi? Tama yung Bible, di ba? Okay. So, kailan po yun naisulat? Di ba? 3,500 years ago. Kailan lamang nila na-discover? Di ba? 1612. 400 years ago. Nakuha niyo po. Ano po ito? Napakagandang buwan. Maganda ba yung buwan? Di ba? Makinang, maganda. Yan ba talaga yung tsura ng buwan? Ito po yung tunay na itsura ng buwan. Tama? Maganda? Maganda ba? Mga pangit naman kayo. Pangit. Sakto yung pangit. Lambingan nyo naman. Buwan natin yan. Maganda, pangit. Pangit. Di ba? Kung titingnan natin sa malayo, mukhang maganda. Maningning, di ba? Pero sabi po ng Biblia, tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning. Sa harapan natin maningning.
Pero sabi po ng Biblia, hindi maningning. Pero kung titingnan talaga natin yung buwan, ano sabi? Hindi talaga maningning. Naintindihan niyo po? Unang tao po na nakaapak sa buwan noong 1969. Doon lamang nila na-discover na ganyan talaga yung itsura ng buwan. Pero ito pong Job na isulat 3,500 years ago. Nakuha niyo po. Naisulat muna sa Biblia bago ma-discover ng mga tao. Nakuha niyo? Ano po ito? Diba? Makikita po ba? Mga ano? Drawing. Connect the dots. Ano po yan? Mga bituin. Diba? Pag tinitingnan po natin, actually, pwede nyo po i-connect the dots yung mga bituin sa gabi. Pero alam nyo po, noong 150 AD, may tao po nagbilang yan. Diba? 1, 2, 3. Ay, napapakita ko. 1, 2, 3. Ilan po nabilang ni Ptolemy? Si Ptolemy, binilang niya po yan noong 150 AD. 1,000 daw. Nabilang niya. Partida, no? Nagpuyat yun. Pero sabi naman ni Galileo Galilei, sablay naman yun. Gumamit po siya ng telescope. Hindi mo kayang bilangin ng mata. Telescope, gamitan natin. Binilang niya rin po. Nagpuyat din po siya. Nagsipag. Ilan niya nabilang niya? 30,000. Bakit sila nagbilang ng bituin? Kasi walang magawa? Bakit? Bakit nila binilang yung bituin? Kasi hindi nagbasa ng Biblia. Sabi ng Biblia, Jeremias 33:22, kung paano ang lahat ng bituin sa langit ay hindi mabilang at ang mga buhangin sa dagat ay hindi masukat. Kung gaano raw karami yung buhangin sa dagat, ganun din daw karami yung mga bituin sa kalangitan. Di ba? Yung dalawang taong yun, kung nagbasa sana sila ng Biblia, hindi na sila napuyat. Nakuha niyo po? Di ba? Nagpakahirap pa sila. Sabi naman ng iba, alam niyo po ito? Yung mga bituin daw natin, nakasabit lang sa mga bundok. Dito po maraming bundok, di ba? Nakita niyo isang payan ng mga bituin? Nakita niyo po? Sabi naman ng iba. Doon po sa India, sabi nila, yung mundo natin nakapatong po sa ahas. Ahas, pagong, sa taas ng pagong, elepante. Sa taas ng elepante, nandun daw yung mundo. Kapag naglilindol daw, nagkakamot yung elepante. Sabi nila, totoo kaya? Tama kami, narinig kong tama. Totoo? Totoo? Try natin Okay? Sabi naman ng iba, doon naman po sa ancient Sumerians, paniniwala po nila, yung mundo naman daw po natin ay flat. Sabi nila, huwag kang lalayo, mahuhulog ka. Di ba? Baka di ka na matagpuan. Sabi po nila. Sabi naman nila, pasan ko ang daigdig. Kilala niyo po si Atlas, di ba? Siya raw yung may pasan. Di ba? Pag nakangalay na po siya, uy, wait lang. Lumilindol. Totoo po ba yung mga bagay na yan? Hindi. Bakit sila nagkamali? Kasi hindi sila nagbasa. Hindi nila sinaliksik yung kasulatan. Di ba? Ano po ito? Ang tawag po din sa picture na to ay blue marble. Ibig sabihin, asul na holen. Yan po ay nakuna noong December 7, 1972, nung lumipad po yung Apollo 17. Diba? Nakita niyo po si Atlas, may hawak ng pasan yung daigdig. Nakita niyo po yung elepante, sino nagsabi kaninang tama? Nakita niyo po? Flat ba? Sabi po ng Biblia, Job chapter 26 verse 7, iniunat niyang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Walang elepante, walang ahas, hindi nakasampay. Yan po ay ibinibiti ng daigdig sa kawalan. Nakuha niyo po. Job chapter 26 verse 10, siya'y gumuhit ng flat ba? Bilog. Nakuha niyo po. Naisulat po yan 3,500 years ago. Kailan po nila na-discover? 1972. 40 years ago? 50 years ago? Nakuha niyo po. Kailan naisulat? 3,500 years ago. Ito po yung mundo natin. Di ba? Yung layo po natin sa araw, 150 million kilometers. Okay? Yung bilis po ng pag-ikot niya sa kanyang sarili, sa kanyang axis, para mabuo yung isang araw, ay 1,660 kilometers. Okay? Sabi po rito, speed of revolution sa araw. Umiikot po yung mundo natin sa araw habang umiikot ito sa kanyang sarili sa bilis na 108,000 kilometers. That's why nabubuo po yung isang taon. Pero sa bilis po ng pag-ikot na ito, nahihilo po ba kayo? Di ba? Nakaranasan niyo na pong sumakay sa 100 kilometers per hour na takbo ng L3? Hindi pa. Mababait yung church staff dito. Mababait yung mga brother dito. Di ba? Napakabilis po ng pag-ikot na yan, pero hindi tayo nahihilo. Tama? Pagkatabi natin, hindi naligo, pwede pa. Nakuha niyo? O hindi kumain kanina, nahilo.
Pero dahil hindi po tayo nahihilo dahil sa pag-ikot po niyan. Sabi po rito, sino nagpasya ng mga sukat na iyon, tiyak na alam mo, o sino nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Sino po? Yung Diyos. Lahat po yan sukat, lahat po yan iniayos ng Diyos para po sa atin. Karagdagan po niyan, yung mundo po natin ay matatagpuan po ito sa tinatawag na life zone, green zone. Dito lamang po maaring mabuhay yung tao sa kalawakan, natatanging ligtas na lugar. Bakit po yan lamang po? Araw-araw po, kailangan pong ma-meet yung 2,000 condition para tayo mga tao ay makasurvive sa mundong ito. Isang condition lamang po yung pumalya, mamamatay po tayong lahat. Hindi lang isa, hindi dalawa, tayong lahat. Pero bakit patuloy po tayo nabubuhay sa mundong ito? Dahil sa Diyos. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit. Siya ay Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Na kanyang tinatag, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Naintindihan niyo po? Diyos yung gumawa niyan upang tirhan po natin. Pero marami po sa mga scientists, saan sila nagpupunta? Sa Mars. Tama ba? Lumalabas sila ng mundo para pumunta sa Mars. Tandaan niyo po, sa Mars, negative 663 degree Celsius, napakalamig. Di ba? Dito po dumating po kami kaninang madaling araw. Hindi pa po ito Baguio, hindi pa po ito Tagaytay, pero ang lamig. Ngayon po, ang lamig dito eh. Sa amin doon sa Cavite eh. Pinakukuluan kami doon, yung ihinit eh. Pero dito po malamig. Di ba? Magkukumot ka na eh. Pero sa Mars po, negative 63 degree. Hindi ka po mabubuhay doon. Sa Mars po, no oxygen. Kinakailangan po natin yung oxygen para makahinga, mabuhay, pero sa Mars po walang ganun. Hindi po tayo maaaring mabuhay sa ibang planeta. Nakuha niyo po. Ito po yung anatomy ng mundo, ng Earth. Okay? Hukay tayo ng hukay, pero lupa lang, no? Pero actually po, sa pinakailalim at pinakagitna po ng mundo ay apoy. Ito po yung tinatawag na inner core, sa labas niya po ay outer core. Yan po yung umiikot sa kanilang sarili. That's why hindi tayo lumilipad sa kalawakan. Pag tumalon tayo, di ba, bumabagsak tayo? So, dahil po yan, sa pag-ikot po niya sa kanyang sarili. Gravity. Napoproduce yung gravity. Nakuha niyo po. Bakit? Sino pong gumawa niyan? Job chapter 28 verse 5. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nanggagaling, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Kailan po naisulat yan? 3,500 years ago. Na-discover po nila yung inner core, outer core ng mundo natin, apoy pala yung gitna ng mundo kailan? 85 years ago lamang. Naunawaan niyo po. Sumunod, water cycle. Alam niyo po yung evaporation, condensation, precipitation? Alam niyo po yun? Pasimplihin po natin. Yung inihi mo ngayon, iinumin mo bukas. Ano pong tawag doon? Water cycle. Naintindihan niyo po? Ito po yung dahilan bakit umuulan. Di ba? Evaporation, sinisip-sip po ng mga ulap yung tubig. Condensation, nililinis po ng ulap yung tubig na sinipsip niya. Okay, pag puno na po yung ulap, malinis na yung tubig, ibababa po ulit yan dito sa mundong ito, ang tawag po doon ay precipitation. Sa madaling salita, pag-ulan. Nakuha niyo po? Kailan po nila na-discover yan? 400 years ago, 1580. Pero kailan po naisulat sa Bible? 3,500 years ago. Evaporation, pagsipsip ng ulap sa tubig. Sabi rito, sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. Evaporation po yun. Condensation, kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan. Precipitation, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Naintindihan niyo po? Naisulat muna sa Bible bago ma-discover ng mga scientists na mga tao. Paano po naisulat sa Biblia? Dahil Diyos yung lumikha, alam niya kung paano tumatakbo itong buong mundo. Yung kalawakan, sa loob at labas. Naintindihan niyo po? Sumunod po. So, mula po sa kalawakan, sa mundo, punta po tayo dito sa mga halaman at hayop. Okay? Alam niyo po yung law of genetics? Sa science po, meron po dalawang bagay, theory at law. Pag theory, ibig sabihin, pinag-aaralan pa rin, hindi pa rin sila sigurado. Hanggang ngayon ay proseso po yung pag-aaral. Pag law, ibig sabihin, sigurado na. Tayo po, nung nilikha po tayo ng Diyos, ito po ay pumapasok sa tinatawag na law of genetics. Nakuha niyo po. Yung paglikha po ng Diyos sa lahat ng bagay, sa mga tao, sa mga hayop, ay sumasailalim sa law of genetics. Halimbawa, yung tatay ay matangos yung ilong. Yung nanay ay matangos yung ilong. Yung anak, ano? Pango? Matangos yung ilong. Nakuha niyo po? Malinaw po? Yung aso, ano anak? Yung pusa? Pusa. Sa KMJS, no? Tao ng anak isda?
Pwede po? Hindi. Yung unggoy, ano anak? Unggoy. Yung unggoy pwede maging tao? May mga tao mukhang unggoy. Pero, yung mga unggoy, kahit yan, hindi pwede maging tao, yung unggoy ay unggoy pa rin forever. Tama po. Yung mga tao ay tao pa rin magpakailanman. Ganito po nilikha ng Diyos yung mga buhay na nilalang dito sa mundong ito. Genesis chapter 1 verse 21. Ayon sa kanya-kanyang uri. Kanya-kanyang uri. Paulit-ulit na sinabi, kanya-kanyang uri. Isda, isda. Aso, aso. Pusa, pusa. Naintindihan niyo po? Imposible maghalo-halo po yan. Nakuha niyo? Kaya sabi rito, hindi po natin nakikita yung Diyos. Ngunit paano natin makikita ang Diyos? Roma chapter 1 verse 20. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita. Tama ba? Yung Diyos hindi natin nakikita. Di ba? Pero sabi po rito ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Hindi natin nakikita yung Diyos, pero pwede nating maunawaan yung kapangyarihan at pagka-Diyos mismo ng Diyos dahil po sa kanyang mga ginawa. Nakuha niyo po kung paano sila gumagalaw, paano sila nabubuhay, bakit sila nakakahinga. Naisip niyo po yung bagay na yon, di ba? Dahil po may Diyos. Diyos yung nag-disenyo. Sino po marunong dito lumangoy? Taas po kamay. Pakiusap. Marunong lumangoy. Sa mga marunong lumangoy, sinong marunong lumipad? Bakit? Nagtatanong lang ako eh. Sa mga hindi marunong lumangoy, marunong lumipad? Sino marunong lumipad? Hindi kaya? Diba? Tingnan niyo po ito. Marunong lumangoy, marunong lumipad. Escape seems impossible. But these particular fish have a unique ability. They're flying fish. Kaya niyo po ganyan? Lumalangoy na, lumilipad pa? With an extra thrust from their tails, the flying fish get airborne once more. With a good wind, they can glide for hundreds of meters. Kaya niyo po? Sino po lumikha sa kanya? Nakatikim na po kayo ng flying fish? Masarap, di ba? Masarap po yan, lalo na pag prito. Tingin natin pagkain lang. Pero kung titingnan talaga po natin siya ng malapitan, malalaman natin gaano kamakapangyarihan yung Diyos. Naintindihan niyo po? Di ba? Kaya sabi po rito, Job chapter 12, verse 7 to 9, ngunit ngayon tanongin mo ang mga hayop. Sabi rito, at tuturuan kanila ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat ang magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam ng lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Sa pamamagitan po nito, malalaman natin na yung Diyos pala yung lumikha sa kanila. Paano daw po? Tanungin mo raw yung mga hayop, may aso kayo? May aso po? Pag uwi sa bahay, aw, 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 aw. Tanungin niya, aw, aw. Bantay, paano ka ginawa? Ganun po ba? Di ba sabi rito, di ba? Mga halaman sa lupa, dito po maraming halaman. Di ba? Habang naglalakad kayo, hey flower, how are you? Ganun ba yung gagawin? Hindi po. Pag tinignan natin yung mga kakayahan nila, pag tinignan po natin paano sila gumagawa, kumikilos, nag-iisip, malalaman natin sino nagbigay sa kanila ng mga ganong kakayahan. Sino po? Yung Diyos. Hindi po natin siya makikita, ngunit malalaman po natin siya'y makapangyarihan, siya'y buhay sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Naintindihan niyo po? Nung sinulat po ng Diyos yung Biblia, nung nilikha po ng Diyos yung langit at ang lupa, wala po tayo nun.
Pero malalaman po natin at mauunawaan paano? Sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Malinaw po. May ebidensya, may katibayan. Kalawakan, mundo, halaman, hayop, at ito po yung pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Sino? Tao? Ako. Sino? Di ikaw na. Ikaw yung pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Naintindihan niyo po? Paano po nilikha ng Diyos yung tao? Pinakahuling nilikha ng Diyos yung tao. Bakit? Isipin nyo, tao muna, tas kalawakan. Tas halaman, hayop. Mabubuhay yung tao? Hayop muna. Tao muna, tas hayop. Paano mabubusog? Paano kakain? Paano mabubuhay? Di ba? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Nilikha niya po tayo na ibinigay niya sa atin lahat ng bagay. Naintindihan niya po. Katangi-tangi, espesyal. Kaya sabi rito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Paano po nilikha ng Diyos yung mga tao? Mula po sa alabok ng lupa. Alabok, lupa. Tama, alikabok. Nakuha niyo po. Kaya sa science, nag-experiment po sila. Nalaman po nila na yung balat ng tao, tsaka yung mga elemento na makukuha po sa lupa, magkapareho lamang po. Di ba? Nakuha nyo? Yan sabi po rito, sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naalala niya na tayo'y alabok. Marami po ritong, di ba, magagandang senior citizen. Mga gwapong senior citizen. Pakiamoy nga po sila. Amoy? Hindi, oy, kayo nagsabi niyan. Wala ako sinasabi. Sasabihin ko pa naman sana, amoy Tommy. Diba? Amoy Versace. Kayo naman, amoy lupa talaga. Bakit po amoy lupa? Grabe kayo, ha? Diba? Bakit po? Dahil tayo po, lahat po tayo. Diba? Gawa po tayo sa kagaya po ng nilikha ng Diyos yung lupa. Elemento na mula po sa lupa. Diba? Malamig dito, diba? Hindi kayo naliligo araw-araw? Na-try nyo ng maligo hindi maligo ng 2 days? Diba? Pag 3 days, diba? Ang sarap magkamot. Habang nagkakamot kami, nalalaglag eh. Kakakamot mo na, ang dami na pala, pwede nang tamnan yung ilalim. Bakit po? Tayo po'y gawa sa alabok. Ikaw ay alabok at sa alabok ka, babalik. Naintindihan niyo po? Diba? Una po, meron po tayong katawan na gawa sa alabok. Ito po yung pinaka-espesyal. Ito po yung pinakamahalagang bagay bakit tayo po ay naging katangi-tangi. Sabi dito, at hiningihan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang tao ba ay buhay na katawan? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, ang tao po ay naging buhay na kaluluwa. Nakuha niyo po? Tayo po ay kaluluwa. Hindi po tayo katawan lang. Bakit po? Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nung nilikha po ng Diyos yung pinakaunang tao, siya po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Ano po yung larawan ng Diyos? Sabi rito, ang Diyos ay Espiritu. Kaya tayo po ay naging buhay na kaluluwa. Sa madaling salita, sa ibang salin, buhay na Espiritu. Kaya unang Tesalonica chapter 5 verse 23, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Hindi po tayo katawan lang at hindi po tayo espiritu lang. Tayo po ay mayroong katawan at meron po tayong espiritu. Yun po yung bumubuo sa atin. Nakuha niyo po? Ano po yung bumubuo sa tao? Katawan. Nagugutom po tayo. Tama? Meron po tayong mahalay na pagnanasa kahit iwasan natin. Pag nakakita tayo ng material na bagay, ano sasabihin natin? Sana all. Kasi mahilig tayo sa material na bagay, physical na bagay, kasi meron tayong katawan. Nakuha niyo po? Naiiyak tayo, natututo tayo, nakakagawa tayo ng desisyon, kasi meron po tayong kaluluwa. Ito yung pinakamahalagang bagay, espiritu. Kaya naghahanap tayo sa Diyos. Yung mga bagong silang, yung mga bata, sa puso nila, merong puwang lagi na naghahanap sa Diyos. Bakit? Nilagyan kasi tayo ng espiritu. Higit sa lahat, nilagyan po tayo ng budhi. O sa madaling salita, konsensya. Ano po yung konsensya? Di ba? Dalawa. Science, pagkaalam. May dalawa nakakaalam. Nakuha niyo po. Sino yung una? Yung Diyos. Sino yung pangalawa? Ikaw. Kaya kahit walang nakakita sa ginawa mong kalokohan, grabe yung kaba mo. Kasi meron po tayong budhi. Yan po yung bumubuo sa'yo. Sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Kaya kung tatanungin po tayo, di ba? Who am I? Sino ako? Diba? Sino po ako? Sino yung tunay na ako? Sino yung tunay na ikaw?
Yan ba yung nakikita natin ngayon? Yan ba yung ikaw mismo? Sabi po rito, Zacarias 12:1, ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Sino ako? Tayo po yung espiritu ng tao sa loob natin. Tatanungin ko po kayo halimbawa, pag pumayat ako, sino ako? Ang pangalan ko po ay GB. G tsaka B. Good boy. Okay. Pag pumayat ako, anong pangalan ko? GB. Pag tumangkad ako, 6-footer, sana pwede pa, no? Sino ako? Halimbawa, wag naman sana, maaksidente ako, naputol yung kamay ko. Sino ako? Si GB. Bakit? Sino si GB? Yung nasa loob. Yung espiritu. Naintindihan niyo po? Isa pa pong halimbawa. Si Aling Nena, may anak siya. Pangalan ni Pedro. Si Pedro, na-aksidente. Naghihingalo. Anong gagawin ni Aling Nena? Dinala sa ospital. Pagkadala sa ospital, anong sabi ng doktor? Tinulungan niya. Binigyan ng first aid. Binigyan ng karampatang lunas. Pero ang problema, kasamang palad, si Pedro ay namatay. Nakasunod kayo sa kwento. Pag kinausap ng doktor si Aling Nena, ano sasabihin ng doktor? Aling Nena, wala na po yung anak inyong si Pedro. Tama, mali? Ano sasabihin ng doktor? Wala na. Pero tatanungin ko po kayo. O gusto nyo, tanungin nyo yung doktor. Sabi mo, wala na. Asan yung katawan? Nasaan yung katawan? Di ba nasa ospital lang? Pero bakit sabi ng doktor, wala na? Wala na yung spiritong nasa kanya. Nakuha po? Sino po yung tayo? Sino ako? Sino ka? Sino tayong lahat? Yung spiritong nasa loob ng katawang ito. Kayo po makapagpapatunay niyan kung meron o wala. Nakuha niyo po. Diba? Kaya dito, sino ako? Tayo po yung spiritong nasa loob natin. Okay? Ngayon, meron po tayo espiritu. May espiritu o wala? Meron. Okay. Sino po yung pinakaunang tao nilikha ng Diyos? Si Adan. Nung nilikha siya ng Diyos, may espiritu o wala? Nung tinanong ko kayo, meron. Nung siya, parang duda pa kayo. Si Adan, may espiritu o wala? Meron. Ikaw, meron wala? Meron. Sino po yung unang nilikha ng Diyos? Si Adan. Saan po siya nilagay? Sa halamanan ng Eden. Alam niyo po yung kwentong ito? Alam niyo po yung kwentong ito? Eden Garden. Hindi po yung keso, ha? Halamanan ng Eden. Okay? Eden Garden. Hindi yung cheese. Okay? Saan po yung Eden Garden? Sa paraiso. Sa paraiso. Saan yung paraiso? Sa Eden Garden. Yun yung kadalasan sagot, di ba? Tama ba? Saan yung paraiso? Sa Eden Garden. Yung Eden Garden, nasaan? Basta. Eden Garden. Sabi ng Biblia, si Adan daw na nilikha ng Diyos, nilagay daw sa halamanan ng Eden. Nakuha niyo po? Nasaan yung Eden Garden? Sa Mindoro? Sa Davao? Saan po? Tingnan po natin. Alamin natin, nasaan ba siya? At mamaya, alamin natin bakit natin kailangan malaman kung nasaan po ito. Okay? May binigay po sa atin na address yung Biblia kung nasaan yung Eden Garden. Di ba sa Shopee? Shopee, Lazada, Zalora. Di ba? Tama ba? Pag nagpa-deliver tayo, kulang yung address. Walang barangay, makakarating? Walang city, makakarating? Kamot ulo ng rider, di ba? Saan to? Tama? Pero tayo po, hanapin natin kasi may binigay na address. Okay? May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ng halamanan at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Okay. Ano po yung una? Saan daw po matatagpuan yung Eden Garden? Kailangan makita yung Pishon, yung Gihon, yung Tigris, at Euphrates. Pag nakita natin yung 4 na ilog, ano makikita natin? Ano? Garden of Eden. Eden Garden. Nakuha niyo po? Nasa paraiso ba yan? Saan kaya yan? Sabi nila, sa Iraq, may dumadali po ngayon na ilog doon. Ito po yung ilog Tigris. Sa kabila niya po, Euphrates. Ano yan? Tigris, Euphrates, Pishon, Gihon. Nandito yung Tigris at Euphrates. Nandito kaya yung Eden Garden? Palagay niyo po. Nandyan po ba? Paano nandyan? Ikulangan ng 2. Ilan yung ilog na kailangan mahanap? Ilang ilog yan? Bilang-bilang din. Bilang-bilang din. Di ba?
Dalawa lang yan eh. Nakuha niyo po. Mako-confirm ba natin na dyan? Hindi po. Kasi kulang. Hindi makakarating yung delivery. Nakuha niyo? So ito po yung Tigris River. Ito po yung Euphrates River. Okay. Anong hinahanap natin? Pishon at hindi bihon ha, gihon. Baka mamaya gutom pa kayo eh. Gihon, okay, gihon. Pishon at gihon, okay. Noong 1981 po, lumipad po yung Space Shuttle Columbia. Anong nakita nila? Tingnan po natin. Anong nahanap nila? Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. Nasaan daw po? Nakita po yung 4 na ilog? Nakita, hindi? Nakita. Malinaw po, di ba? So, Tigris, Euphrates, yung Karun po, yun po yung Gihon. Yung Wadi Batin, yun po yung Pishon. Di ba? Nagbago lang po yung pangalan. So, makukumpirma po natin, nandito po yung Eden Garden. May katibayan po ba? Wala. Meron. Malinaw, malabo. Pinatay ko na yung ilaw para malinaw, ha? Okay? So, malinaw. Malinaw yung katibayan. Ano nangyari? Bakit wala na po ito ngayon sa Iraq? Nasa paraiso po ba o nasa Iraq? Nasa Iraq. Dito lang po sa lupang ito, sa mundong ito. Bakit wala na ngayon? Sabi po rito, ang lahat ng punong kahoy sa Eden, ang pili at pinakamahusay ng Lebanon, lahat na nagsisiinom ng tubig ay maaaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya pala wala na ngayon. Bakit? Inilagay daw po sa pinakamailalim na bahagi ng lupa. Nakuha niyo po. Mamaya malalaman natin bakit ibinao ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Pero ito po yung malinaw. Wala na po ito ngayon dahil ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Malalaking hayop, malalaking halaman, ibinaon ng sama-sama sa ilalim ng lupa. Lumipas yung maraming panahon. Di ba kanina po nakita po natin, sa gitna ng mundo ay apoy. Di ba? Yung apoy na yan, dahil sa sobrang init, nagkakaroon po ng chemical reaction sa ilalim. Ano po nangyari? Ito po yung paliwanag ng science. Sabi po rito, di ba? Yung mga hayop na namatay, na ibaon sa ilalim ng lupa, kinatagalan, dahil sa matinding init, natunaw po sila, yung langis nila, yun po yung naging krudo. Crude oil kung tawagin. Yung crude oil, yun po yung raw product na mga fuel na ginagamit natin ngayon para mapatakbo po yung ating mga sasakyan. Nakuha niyo po? Kaya sabi dito, ano nangyari sa mga hayop at halaman na naibaon sa ilalim ng lupa? Malalaking hayop at halaman, ibinaon sa ilalim ng lupa, naging krudong langis. Kaya yan po ngayon ay sinisip-sip sa may Middle East.
Sa buong mundo, 70% po ng crude oil, ng langis, ay sinisipsip po mula po sa Middle East. Bakit po? Kasi nandyan noon yung Eden Garden. Nakuha niyo po. Yung katibayan po ba, malinaw o malabo? Malinaw. May katibayan. Nandyan yung Eden Garden. Yung Biblia, totoo o hindi? Palagay nyo. Totoo. Diba? Hindi dahil sabi lang, kundi dahil nakita po natin yung katibayan. Okay. Bakit natin kailangan alamin? Bakit natin kailangan pag-aralan? Kung totoo ang halamanan ng Eden, ano naman? Ano po sabi dito? Kung totoo yung halamanan ng Eden, ano yung kinalaman nito sa atin? Bakit natin kailangan matutunan? Ano yung kinalaman nito sa ating pagkatao? Ano yung kinalaman nito sa ating tadhana? Ano yung kinalaman nito sa ating kalagayan? Bakit natin kailangan malaman at dapat mapag-aralan? Bakit po? Kanina, may espiritu tayo o wala? Meron o wala? Meron. Ano yung kinalaman nito sa atin? Tingnan natin. Sa mga Gawa, chapter 17, verse 26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Nilikha po ng Diyos yung bawat tao sa bawat bansa mula sa isa. Sino po yun? Si Adan. Saan inilagay ng Diyos si Adan? Sa halamanan ng Eden. So yung halamanan ng Eden, totoo o hindi? Totoo. Sa madaling salita, si Adan ay totoong nabuhay noon sa halamanan ng Eden. May katibayan. Totoo. Anong nangyari doon? Bakit ibinaon? Bakit wala na? Bakit natin kailangan pag-aralan? Genesis chapter 2 verse 16 to 17, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Nilagay po siya ng Diyos doon sa Eden Garden. Maraming mga halaman, puno na pwede niyang kainin yung mga bunga nun. Pero sabi ng Diyos, yung isa, huwag mo kakainin. Ano po yun? Yung punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Dahil kapag kinain daw, ano mangyari? Mamamatay. Tiyak daw, siguradong mamamatay. Nakuha niyo po. Pwede ba siyang kumain ng lansones? Langka? Pwede. Strawberry? Mansanas? Pwede. Malinaw ha? Pwede yon. Punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Pwede kainin, hindi? Hindi. Bakit daw kapag kinain daw ay mamamatay? Pero isang araw, lumabas yung dyablo. Lumabas yung demonyo. Sabi dito, subalit sinabi ng ahas sa babae, nagpakita si Satanas doon sa babae. Sino yung babae? Si Eva. Sabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay. Pero nung sabi ng Diyos kay Adan, tiyak na mamamatay ka. Sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ano nangyari? Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y napakabait na mister neto, no? Yung babae kumain. Si Adan na asawa ni Eva ay kumain. Ano dapat na mangyari next? Mamamatay o hindi mamamatay? Mamamatay daw. Okay, tingnan natin. Genesis chapter 2 verse 17. Sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Genesis chapter 3 verse 6, siya'y pumitas ng bunga nito, kinain ito, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. Ano next na mangyari? Ano next? Mamamatay. Pero sabi po ng Genesis chapter 5 verse 3, nabuhay si Adan. Sinungaling yung Diyos? Kumain sila, pero sabi ng Biblia, nabuhay si Adan. Nabuhay siya ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki. Sinungaling po ba yung Diyos? Sabi rito, kailan siya namatay? Genesis chapter 5 verse 5. Ang lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 130 taon. Pagkatapos niya pong kainin yung bunga, namuhay pa siya ng mahabang panahon. Pero anong sabi ng Diyos? Tiyak, sigurado, agad-agad. Sinungaling po ba yung Diyos? Hindi po. Pag sinabi po natin kamatayan, kailangan po nating maunawaan yung dalawang bagay. Meron po tayong katawan, tama? At meron din po tayong espiritu. Sabi nyo kanina, meron, di ba? Kamatayan ng katawan at kamatayan ng espiritu. Ano nangyari kay Adan? Kamatayan ng espiritu. Tandaan nyo po, nung sinabi po ng Diyos iyon kay Adan, wala po siyang pakialam sa katawan ni Adan. Yung katawan natin babalik sa lupa, magiging alabok. Nakuha niyo po, mula sa alabok, babalik sa alabok. Nung sinabi po yun ng Diyos, yung warning na yun,
At yung parusa, kapag sinuway niya po, ano po yung tinutukoy ng Diyos? Mamamatay ka spiritually. Mamamatay ang iyong espiritu. Dahil ang Diyos ay espiritu at ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Yes po, nabuhay si Adan. Pero patay ang kanyang espiritu. Dahil sumuway po siya sa Diyos. Dalawang uri ng kamatayan. Espiritual na kamatayan, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Nagawa po mabuhay ni Adan na 930 years kasi buhay po siya physically. Pero ang problema, buhay siya, ang problema, patay yung spiritong nasa kanya. Nung araw na kinain niya yung punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Physical na kamatayan. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay. Ito po yung ginamit kong halimbawa kanina. Pag namatay tayo, aalis yung ating espiritu. Kaya sabi ng mga mahal natin sa buhay, wala na tayo. Nakakasunod po ba? Diba? So, magkaiba yung spiritual na kamatayan at yung kamatayang physical. Ganito po yung nangyari sa kanila. Kasama po nila yung Diyos dahil noon po, noong nilikha po sila po ay nilikha na buhay na espiritu. Yung Diyos po ay buhay na espiritu, nakakasama nila, nakaka-fellowship nila. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng utos. Ang problema, sinuway nila. Ano naging kabayaran ng pagsuway nila? Namatay ang kanilang espiritu. Nakagawa ng kasalanan. Yung Diyos na buhay, napalayo sa mga patay na espiritu. Physical buhay. Ang problema, espiritu nila ay patay. Naintindihan niyo po? Yun po yung spiritually nakapatay. Ano naman po yung physically napatay? Genesis chapter 5 verse 5, ang lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon. Buhay po siya. Kailan po siya namatay? Nung umalis yung espiritu niya sa kanya. Anong edad po siya nung umalis yung espiritu nasa kanya? 930 years old. Nakuha niyo po. Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay. Naintindihan niyo po? Yun po yung physical na kamatayan. Okay? Malinaw po ba? Nakasunod po? Okay. Tingnan niyo po ito. Tingnan natin yung pinagkaiba ng mga talatang ito. Genesis chapter 1 verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ito po yung unang pagkakataon na nilikha po ng Diyos yung unang tao, si Adan. Nilikha po si Adan ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Okay. Nagkasala si Adan. Pagkatapos magkasala ni Adan, nagkaanak si Adan. Anong sabi ng Biblia? Nabuhay si Adan ng 130 taon, 130 years old. Nagkaanak ng isang lalaki. Ano sabi ng Bible? Sa kulay dilaw. At nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis. Noong unang pagkakataon na nilikha po ng Diyos si Adan, nilikha po siya ayon sa larawan ng Diyos. Tama po? Ngunit pagkatapos niya po magkasala, ayon na po saan? Wangis pa ba ng Diyos o ayon na sa wangis ni Adan? Magkaiba po, di ba? Magkaiba. Bakit po? Nung nilikha po ng Diyos si Adan, buhay ang kanyang katawan, buhay ang kanyang espiritu. Nung first time po na nilikha ng Diyos si Adan, buhay yung katawan, buhay yung espiritu. Pagkatapos magkasala ni Adan, buhay ang katawan, namatay ang espiritu. That's why yung anak niya ay hindi na po wangis ng Diyos. Ano na po? Wangis na po ni Adan. Sa madaling salita, buhay katawan, patay ang espiritu. Anong kinalaman nito sa atin? Bakit natin kailangan malaman? Bakit natin kailangan marinig? Bakit po? Pakibasa nga po, Roma chapter 5 verse 12, 3-1. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Anong kinalaman? Bakit natin kailangan pag-aralan yung Eden Garden? Bakit natin kailangan malaman anong nangyari kay Adan? Bakit po? Sabi po rito, kung paano sa pamamagitan ng isang taong si Adan po, nagkasala po siya, kaya yung kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanang nagawa niya, namatay yung kanyang espiritu. Nakakasunod po kayo? Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Tatanungin ko po kayo, sa sinasabi ng Biblia na lahat ng tao, kasama kayo o hindi? May espiritu o wala? Ang tanong ko, buhay o patay? Buhay? Buhay o patay? Dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan.
Pag sinabi mong buhay, saan ka galing? Sa unggoy? Lahat ng tao galing kay Adan. Si Adan namatay yung kanyang spirito, tapos sa'yo buhay? Ano ka, special? Anong special ka? Bola-bola? O asado? Nakuha niyo po? Malinaw yung sinabi ng Biblia. Di ba? Dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Namatay ang ating spirito, kaya ang lahat ay nagkasala. Ito po yung bunga ng kamatayan ng spirito, kasalanan. Kahit magpakabait tayo, kung mapapansin niyo po sa sarili ninyo, mabait naman ako, pero minsan nagagalit ako, naiinis ako, kahit anong gawin ko, hindi ko mabago yung pag-uugali ko. Bakit po? Kasi patay ang spirito. Lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito, patay ang spirito. Ano po yung bunga ng patay na spirito? Kasalanan. Nagkasala si Adan, nagkaanak sila, patay ang spirito. Anong gagawin ng patay ng spirito? Kasalanan. Yung mga anak ni Adan, ipinanganak silang patay ang spirito. Nagkaanak sila, patay din ang spirito. Ikaw, saan ka nanggaling? Kay Adan. Si Adan. Mula sa sanilahi ni Adan hanggang sa atin, patay ang spirito. Dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya kahit anong gawin natin pagpapakabait, pagpapakabuti, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Bakit po? Dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tandaan niyo po yan. Intindihan niyo po. Kaya malinaw pong sinabi mismo ni Jesucristo kay Nicodemo. Ano sabi ni Jesucristo? John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kailangan yung isang tao ay maipanganak na muli. Binubuo po tayo ng dalawa, katawan at espiritu. Buhay tayo physically. Nakikita natin yung bawat isa. Nakikita mo yung sarili mo sa salamin. Ang problema, yung spiritong nasa iyo ay patay. Yan ang sabi po dito ni Jesucristo. Maliban ng isang tao ipanganak na muli. Ano po yung ibig sabihin nito? Born again. Lilinawin ko po, born again. Marahil po narinig nyo na kung saan man yung born again, di ba? Kanta-kanta, awit-awit, oh, hallelujah! Yun po ba yung born again? Ito po yung born again. Ito po yung dapat maranasan ng mga tao para sila po ay magkaroon ng katiyakan na makapasok sa langit. Born again. Ipanganak ulit. Bakit po? Unang kapanganakan, unang naipanganak sa atin, katawan. Ang problema, hindi po tayo katawan lang. Tayo po ay may espiritu. Ikalawang kailangan may panganak sa atin, espiritu. Para yan po ay mabuhay. Naunawaan niyo po. 7 to 9 months po, paghahanda para sa katawan. Diba? Nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina para maipanganak tayo physically sa mundong ito. Ngunit mapalad po tayo. Binigyan po tayo ng 70 to 80 years para paghandaan, para maipanganak yung ating espiritu. Kung mapapansin nyo po, mas mahaba yung kinakailangan na paghahanda para sa ating spirito. Bakit? Una po, biyaya ng Diyos. Pangalawa po, biyaya ng Diyos. Pangatlo, biyaya ng Diyos. Nandito kayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Intindihan nyo po. Pagkakataong ibinigay ng Diyos para may panganak po yung ating spirito. Nakuha nyo po. Kaya sana, yung tunay na biyaya ng Diyos sa Biyernes ay maunawaan natin. Paano maipapanganak yung patay na spirito na nasa akin? Nakuha niyo po. Yun yung purpose natin ngayon. Eternal life. Born again. Katiyakan na makapasok sa langit. Mapatawad lahat ng kasalanan. Kabayaran sa lahat ng kasalanan. Paano po yung proseso? Kailangan mong maipanganak spiritually. Kaya sabi rito, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Sabi ko, sabi ng Bible. Bible yung mismo nagsasabing, kailangan. Naintindihan niyo po. Bakit kailangan? Lahat po tayo mamamatay. Tama, mali? Meron ba dito na buhay na forever? Wala. Lahat tayo darating sa kamatayan. Hebreo chapter 9 verse 27, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay paghuhukom. Ano po yung paghuhukom? Yung spirito at katawan natin maghihiwalay. Naunawaan niyo po? Kamatayang pisikal. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na nagaya ng una, at ang spirito ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Yung katawan natin babalik sa lupa. Namatay kang walang kamay, it doesn't matter. Namatay ka, walang paa, it doesn't matter. Hindi mahalaga yung katawan natin. Dahil yung katawan natin ay babalik sa lupa. Anong kailangan po? Saan po tayo dapat mag-invest? Ano po yung dapat nating unahin? Yung spirito natin. Dahil yung spiritong yan, mula sa Diyos, babalik sa Diyos. Intindihan niyo po. Bakit babalik sa Diyos?
dadaan po yan sa tinatawag na paghuhukom. Dumaan ka sa proseso ng paghuhukom ng Diyos. Habang buhay ka, physically, na born again ka. Nabuhay yung patay na spiritong nasa iyo bago ka dumating sa kamatayang pisikal. Na born again ka, naligtas ka, naunawaan mo paano mapapatawad yung mga kasalanan mo, naunawaan mo ano yung dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Naligtas ka. Saan ka pupunta? Langit. Ngunit, pinalampas mo yung pagkakataong ito. Hindi mo tinapos hanggang Biyernes. Hindi mo inunawa kung nakarating ka man hanggang Biyernes. Hindi ka nakinig. Sabi mo, habang nagtuturo, pinalampas mo sa madaling salita yung pagkakataong ibinigay sa iyo. Yung katawan mo, yung espiritu mo na natiling patay, namatay ka physically, saan ka mapupunta? Sa apoy ng impyerno. Sa tapunan na makapatay na espiritu. Ngayon po, pakiusap. Yung gabing ito, hanggang sa gabi ng Biyernes, ay pagkakataong ibinigay ng Diyos para sa atin dahil sa biyaya ng Diyos. Sana yung dakilang biyayang iyon ay maunawaan ninyo. Pagkakataon po ito para sa inyo kung hindi pa po alam kung ano yung tunay na ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Sano't ano pa man po, anong kailangan nating maunawaan? Kailangan kayo'y maipanganak na muli. Kailangan maging handa tayo sa pagsalubong sa iyong Diyos. Naintindihan niyo po? Handa na ba? Kung hindi pa, sana ngayong linggo ito, makapaghanda po tayo. Malinaw po. Last verse po para sa gabing ito, Isaiah chapter 55 verse 3, 3-1. Ang inyong taingay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Anong kailangan gawin? Makinig. Pakiusap po, sinimulan natin ngayong gabi, sana tapusin natin hanggang sa Biyernes ng gabi. Ano yung purpose? Upang yung kaluluwa ay mabuhay. Mabuhay, makapasok sa langit ng sigurado. Malinaw po. Wala pong bibitiw, pakiusap. Tingnan niyo po ulit yung katabi niyo. Balik ka bukas ha, sabihin niyo po. Okay po? So muli po, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mabagay namin Diyos sa masalangit na lumikha ng langit at lupa at nagbigay sa amin ng buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa pagbibigay sa amin ng karunungan, kapakumbabaan at gabay ng Espiritu Santo upang maunawaan po at matapos po itong unang araw ng Bible Seminar. Pakiusap, hipuin niyo po yung puso't isip ng mga tagapakinig na magawa po nila makapagpatuloy upang makamit po namin yung dakilang layunin ng aming buhay. Naway yung bawat isa sa amin ay magkaroon po ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Naway ang bawat isa ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan ayon po sa inyong kalooban para po sa inyong kaluwalhatian. Muli, Ama, ingatan niyo po yung bawat isa sa amin hanggang sa makarating po kami sa pagkakilala ng katotohanan. Muli, Ama, sa pasimula hanggang sa wakas, sa inyo lamang kami nagpapasalamat, nagtitiwala at naniniwala. Amin pong idinadalangin ang lahat ng ito sa dakilat banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa.